Bakit pamilyar yung itsura? Ano bang pinagmamadalian mo? Ruby. Ethan. Ha, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Ikaw. Paano mo ko nagawang pagtaksilan ang pamilya natin? Hindi ganun. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ruby. Asawa mo pala ito, ha? Binilhan kita ng sexy na damit pang sayaw online. Akala ko ba ang sistema ang magde-deliver? Nakakalibog. Tumigil ka nga. Talunan, ang bagal mo, kami ng asawa mo, ay nasa kalagitnaan na, ngayon ka lang nagde-deliver. Kung masisira ang sayaw namin, sasabihin ko sa'yo, bibigyan kita ng masamang review. Ulitin mo. Talunan, gusto mong makipag-away? Ako. Papatayin kita. Pabor na nga sa'yo na ikaw ang nag-deliver. Huwag kang walang utang na loob. Ano ba ang akala mo ang ginagawa mo? Gusto mong makipag-away? Sige nga, gawin mo. Hinahamon kita. Bitawan mo. Bugbugin kita. Ikaw talunan. Sabi ko bitawan mo. Lumayas ka sa akin. Papatayin kita. Sabi ko sa iyo bitawan mo. Tama na, Ethan. Tama na iyan. 20 taon na tayong kasal. Ikaw ang magsabi sa akin. Nabili mo ba ako kahit isang piraso ng damit, o kahit anong disenteng alahas? Pare-pareho lang ang mga babae. May lahat ng bagay ang mga asawa ng ibang lalaki, at wala akong anuman. Sa wakas nakita ko na ang liwanag. Bakit hindi ako makapili ng mas magandang paraan ng pamumuhay? Tingnan mo lang si Direktor Reyes. 1 buwan pa lang ako kasama niya, at nabili na niya ako ng napakaraming magagandang bagay. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Ano ang mayroon ka para ikumpara sa kanya? Lahat ay salamat sa aking anak na lalaki. Ang aming pamilya ay naging isa sa mga pinakamayayamang pamilya sa lungsod ng Tanawin. Siya pa nga, ibinigay sa akin ang posisyon ng pinuno ng pamilya Ikaw talunan, nang ahas kang paluin ako, hinahanap mo ito. Ethan. Huwag mo akong sisihin. Kapag mahirap ka, lahat ay hirap. Tayo. Nawalan na ng pag-ibig noon pa. Ruby. Maghiwalay na tayo. Hiwalay. Sige. Ikaw ang nagsabi niyan. Matagal na kitang sawa at pagod. Direktor Reyes. Hindi pa tayo tapos sa ating sayaw. Huwag mong hayaang ang isang talunan ang sirain ang ating kasiyahan. Pumunta tayo sa ibang lugar at magpatuloy. Nasira ang aking makeup. Tara na. Ang mga nanalong numero, 08192021330210. Ito ang mga numero ng unang premyo para sa susunod na Mega Power Lotto. Lunes, 7 oras 30 minuto ng gabi. Malapit nang magsara ang Mega Power Lotto. Sa kalahating oras, ang pinakamalapit na tindahan ng Lotto ay dapat nasa Kalyamason. Puntahan natin, paano kung totoo nga? Excuse me, pwede mo bang i-print ang ticket gamit ang mga numerong ito? Sige. Ito. Ilan ang bibilhin mong tiket? Ito, ilan ang mabibili ko rito? Sa perang ito, makakabili ka ng 99 na tiket. E di 99 na tiket. 99 na tiket. Unang beses mo lang bumili ng tiket sa loto, gusto mo agad makuha ang jackpot. Ang lakas ng pangarap. Eksakto. Walang alam, kumikilos na parang alam niya, ang mga numerong nanalo ng grand prize. Heto na. Hoy, boss, kailan ang drone ito? Malapit nang magsimula. Sisimula na. Sisimula na. 08 19 20 21 33 02 10
Hoy, mister, hindi ba't ikaw yung sobrang kumpiyansa na mananalo ng malaking premyo? Ano ngayon? Lumabas na ang mga numero. Nawalan ka ng masabi? Eksakto, sabi ko sa'yo, gusto agad makuha ang jackpot sa unang subok. Nakakatawa. Totoong tanga, umalis na tayo dito. Nanalo ka. Sir, nanalo ka ng malaking premyo. Ito ang unang premyo. Ano, ibig sabihin ba nito? 79 na unang premyo, nanalo nga ako. Sir, ang kabuuang panalo mo pagkatapos ng buwis ay 10 milyong dolyar. Sigurado ka na sa buhay. Kaya tama pala ang balita, totoo palang lahat. Tigilan mo na yan. May mga nakatingin. Masarap ba? Uminom ka. Nanay, paano ka nakikipag-ibigan sa ibang lalaki ng ganito? Nagpapakita ng pagmamahalan at nagpapalambingan? Huwag kang makialam sa usapang pang may edad. Ikaw talaga, pasaway. Ang tapang mong sumagot sa akin. Para kang walang silbing ama mo. Magkamukha kayo. Hayaan mong linawin ko para sa iyo. Ang tatay mo at ako ay hiwalay na. Malaki ka na para maintindihan ito. Kung sino ang makakasama ko mula ngayon, ako ang bahala. Huwag kang makialam. Nanay, paano mo nasabi yan? Ikaw talaga, walang utang na loob. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong hiniwalayan ang tatay mo. 20 taon akong nakatali sa kanya. Sa kahirapan, sawa na ako. Ano ba ang naibigay sa akin ng tatay mo? Bukod pa sa nakakahabag na maliit na sahod. Hindi siya katumbas ng isang buhok sa ulo ni Direktor Reyes. Naiintindihan mo ba? Direktor Reyes, hindi ba tama? Maliit na cutie. Ang tamis ng dila mo. Aking maliit na cutie. Umalis ka. Nanay, paano mo nagawa ito kay tatay? At sa pamilya natin? Tumahimik ka. Rini, Sa lahat ng taong pinalaki kita, ginawa ko ang tama para sa iyo. Rini, ayos ka lang ba? Tatay, ayos lang ako. Gusto mong mamatay? Anong ginagawa mo? Gusto mo akong saktan? Makinig ka, Ethan. Sa ngayon, ako ang babae ni Direktor Reyes. Kung mahawakan mo ako ng isang daliri, tingnan natin kung si Direktor Reyes ay papayag na makalusot ka. Direktor Reyes, nakita mo yan. Sinubukan niya, akong saktan. Hindi ka ba gagawa ng paraan? Kayong dalawa, magmadali kayo, at lumuhad at yumuko kay Ruby ng 3 beses. Magsisi kayo sa kanya, o ipapapalayas ko kayo, ngayon din. Tatay, kalimutan mo na. Huwag na tayong gumawa ng gulo. Umalis na tayo. Akala mo makakaalis ka? Ikaw, Ako. Matandang baliw. Ang tapang mong saktan ako. Ikaw, sinaktan mo talaga si Direktor Reyes. Nababaliw ka na ba? Ang tapang mong hawakan ng anak kong babae, kahit mawala pa ang buhay ko, papagbayaran kita. Dapat alam mo, ang mga negosyo ng pamilya Ye ay nasa buong lungsod ng Tanawin. Isang salita lang mula sa akin, at tapos ka na. Director Reyes, pakiusap, huwag mo kaming isumbat dito. Hayaan mo na lang kaming umalis. Kailangan kong bayaran ang sarili kong tuition. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Well, maliit na pigi. Kahit papaano ay, medyo may pangunawa ka. Kung gayon, lumuhad ka, pagyuko, at humingi ng tawad. At baka isipin kong, hayaan kang manatili sa trabaho mo dito. Oh, ang ating Direktor Reyes ay napakabukas palad. Ngayon, huwag kang magalit. Ikaw na tandang babae. Lumuhad ka. Humiling ng tawad kay Direktor Reyes. Naririnig mo ba ako? Lahat ng pera ni tatay ay ibinibigay. Kay nanay, sa ngayon, kailangan ko pa ang perang ito para mabayaran ang tuition ko. Basta tumigil lang sila sa pag-abala. Sa akin at sa tatay ko, wala akong problema sa pagyuko. Rini, huwag mong subukang lumuhod para sa kanila. Tatay, ikaw lang ang bumubuhay sa pamilya natin. Hindi ito madali. Gusto kong tumulong. Kapag natapos ko na ang trabahong ito, makakabayad na ako ng sarili kong tuition. Rini, may pera na ako ngayon. Ako ang magbabayad ng tuition mo. Mula ngayon, hindi na kailanman. Pahihintulutan ni tatay. Naapihin ka muli ng sinuman. Tayo na. Tigil, kayo dalawa, ay dapat, lumuhad at humingi ng tawad sa akin ngayong araw. O bukas ay wawakasan ko kayo. Ako. Kayo ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Tama, kayo. Ngayong araw, papatayin ko kayo, mga gwardya.
Director Reyes, ano pong nangyari? Bakit ang tagal ninyo? Itong lalaking ito, nang ahas siyang saktan ako. Baliin ang mga binti niya, pati ang mga binti nitong isa. Baliin ninyo, at itapon sa ilog para pakainin ang mga isda. Director Reyes, pero ito po, ako ang bahala sa mga kahihinatnan. Sunggaban ninyo. Kayo, ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan. Bitawan ang tatay ko. Ngayon din, Kayong dalawa, sawa na ba kayo sa buhay? Kung hindi dahil sa naawa kami noon, at binigyan kayo ng trabaho, kayo at ang anak ninyo, ay matagal nang namatay sa gutom. manager, kasalanan ko ang lahat. Magsusorry ako. Magsusorry, napakadali naman. Noon para sa inyo. Magbayad kayo, 500,000 dolyar, walang kulang. Ako ang magbabayad. 800,000 dolyar. Ibibigay ko sa inyo. Nagbago na ang isip ko, 1,000,000 dolyar. Ibibigay mo sa akin? Alam mo, ngayon ko lang naisip, ang isang bagay. Hindi ako nagkukulang sa pera. Tama po, gusto kitang patayin. Baliin ang mga binti niya, sunggaban siya. Huwag, bugbugin siya hanggang mamatay. Pakiusap, huwag. Ang lalaking ito, walang alam kung kanino siya nakikipag-away. Nang ahas siyang bastyusin si Director Reyes. Kapag nabali na ang mga braso at binti niya, pagkatapos noon, hindi niya malalaman kung paano mabubuhay. Nakikiusap ako sa iyo. Kung kailangan mong baliin ang isang bagay, ang mga binti ko na lang ang baliin mo. Huwag mong saktan ang tatay ko. Rini, kung mag-aabala ka sa anak kong babae, makikipagpatayan ako sa'yo. Sinaktan mo ang anak ko. Anong lakas ng loob mong saktan siya? Papatayin kita. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Tumigil. Tigilan nyo na. Ikaw, anong ginagawa mong nakatayo lang dyan? Tapusin mo siya para sa akin. Nababaliw ka ba? Nang ahas kang manakit kay Director Reyes ng ganyan. Gusto mong mamatay. Manager, Umalis ka dyan, maliit na cutie. Tumigil. Ginoong Reyes. Manager Garcia, tamang-tama ang pagdating mo. Ang maliit na cutie na ito, nang ahas talagang manakit sa akin. Baliin ang mga binti, para sa akin. Ginoong Reyes, nagpapatakbo kami ng negosyo dito. Bawat customer ay bisita. Kung may problema kayo, lumabas kayo at ayusin nyo sa labas. At saka, ang mga nasirang gamit dahil sa away na ito, kailangang bayaran. Manager Garcia, isa ka lang. Asong-aso sa tindahang ito. Anong lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Ginoong Reyes, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Sa tingin ko, kalakip ka ng mga maliit na cutie na ito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang tindahang ito, may shares na pag-aari ng pamilya Reyes. Ang pagtatanggal sa'yo, isang salita ko lang ang kailangan. Director Reyes, maaari mo talaga akong tanggalin, ngunit may tungkulin ako. Nang ahas kang magsalita sa akin ng ganyan, ngayon, bilang kapalit ng amo mo, tuturuan kita ng leksyon. Kung paano rumispeto sa iyong nakatataas. Ngayon, si Ginang Jeyang ang nagpadala sa akin. Binabalaan kita, tumigil ka na sa paggulo. Makakaapekto ito sa hinaharap, na pakikipagtulungan ng mga pamilyang Jeyang at Ye. Anak, pababayaan na kita ngayon. Pero tandaan mo ito, hindi pa ito tapos. Ruby, alis na tayo. Sir, huwag kang padalos-dalos. Manalo ka, makukulong ka. Matatalo ka, mapupunta ka sa ospital. Kahit anuman talo ka. Gets ko. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Pasalamatan mo si Ginang Jeyang. Si Ginang Jeyang? Ang CEO ng Jeyang Corporation, si Clara Jeyang. CJ, nakuha ko na. Ika-15 ng Nobyembre, 1:45 ng hapon, isang sasakyang minamaneho ni Clara Jiang, ang CEO ng Jiang Corporation sa lungsod ng Tanawin, ay sumabog. Namatay agad sina Clara Jiang at Assistant Santos. Ngayon iyon. Nasaan na si Ginang Jeyang ngayon? Maliit na pabor lang iyon. Hindi mo na kailangang magpasalamat ng sobra. Hindi ito tungkol sa pasasalamat. Sasabog na ang kotse niya. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya, ngayon din. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Nasaan siya? Wala ng oras. Bilisan mo at sabihin mo sa akin. Nasa pinto siya. Aalis na siya. Rini, hintayin mo ako dito. Ginang Jeyang, Naasikaso na ang lahat. Ligtas na ang mag-ama. pumunta na tayo sa subasta ng lupa. Sige. Ayos ka lang ba? Ikaw ang CEO ng Jeyang Corp. Clara Jeyang, tama ba? Sasabog na ang sasakyan mo. Sumama ka sa akin, ngayon. Hoy, anong klaseng kalokohan yan? Tinulungan ka lang ni Ginang Jiang at ng anak mo, tapos manghuhula ka pa. Assistant Santos, magpakabait ka. Ginang Jiang, bago pa lang itong sasakyan mo, imposibleng sumabog yan.
Sa tingin ko, sinusubukan lang niya tayong pigilan, na pumunta sa subasta ng lupa. Ginang Jiang, marami ka pang sasakyan bukod dito, di ba? Gamitin mo na lang ang iba mong sasakyan papunta sa subasta. Huwag mo nang ipagsapalaran yan. Siyempre naman, si Ginang Jiang, ang CEO ng Jiang Corp, ang pinakamakapangyarihang amo sa lungsod ng Tanawin. Siyempre, marami siyang sasakyan. May 5 minuto na lang. Hindi yan tungkol sa dami ng sasakyan niya, kung bakit ka nandito ang punto, at bakit mo sinasabing sisibog ang sasakyan niya. Wala nang oras, Ginang Jiang. Ginang Jiang, sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ginang Jiang, wala na tayong oras. Ang subasta ng lupa ay magsisimula na. Ang subastang ito ay napakahalaga sa iyo. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya pa ng 1 segundo sa lalaking ito. Manager Chen, pigilan mo siya ngayon. Pigilan mo siya, tingnan mo. Manager Chen, kailangan mong maniwala sa akin. Sasabog ang kotse na ito. Ikaw dyan. Lumabas ka sa kotse. Lumabas ka, lumabas ka. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Pakiusap, yun lang ang kailangan ko. Hindi ka pa ba nagsasawa? Mukhang nandito ka lang para lokohin kami. Sa kanyang itsura, parang hindi siya nagsisinungaling. Ang kotse na ito, talaga bang pwedeng sumabog? Tulad ng sinabi niya, Kunin mo ang pera, at umalis ka na. Kung maantala mo si Ginang Jiang sa subasta ng lupa, kaya mo bang panagutan iyon? At kayong lahat, ano pang hinihintay ninyo? Kalagkarin ninyo siya palayo ngayon. Clara, itinatag mo ang Jiang Corp. 10 taon na ang nakalipas. Nang mag-isa, sa loob lamang ng 5 taon, ginawa mo itong nangungunang kumpanya. Ayon sa chismis, nakarating ka sa kinaroroonan mo ngayon dahil sa pinuno ng pamilya He. Pero alam mo ba, hindi iyon totoo. Sa loob lamang ng 10 taon, naging nangunguna ka na. Pero ito ang totoo, ang mga matatandang tusong iyon sa kumpanya mo ay hindi ka nirerespeto. paano niya nalaman ang lahat ng ito? Wala ng oras. Sumama ka sa akin ngayon. Bitawan mo si Ginang Jiang. Bitawan mo siya. Bitawan mo si Ginang Jiang. Bitawan mo si Ginang Jiang. Ano bang problema mo? Ito, Diyos ko, sumabog. Sumabog nga talaga. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang nagligtas sa akin. Ayos ka lang ba, Ginang Jiang? Salamat sa tulong mo kanina. Kung hindi dahil sa iyo, disgrasya ang nangyari sa pagsabog na iyon. Tatay, nasaktan ka ba? Anong nangyari doon? Natakot ako. Okay lang ako. Ginang Jiang, ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Noong nasa restaurant, malaki ang naitulong mo sa akin. Kung hindi, ginutay-gutay na sana ako ng pamilya Ye. Ginang Jiang, magsisimula na ang auction. Pero salamat pa rin. Gabi na, kailangan ko nang pumunta sa auction. Babalik ako mamaya para magpasalamat ng maayos. Ginang Jiang, pwede ba akong sumama sa'yo sa auction? Ang auction ay hindi para sa lahat. Kung basta-basta ka lang sasama, magiging pabigat ka lang kay Ginang Jiang. May kakayahan akong makita ang hinaharap. Baka matulungan kita. Huwag kang mag-imbento. Si Ginang Jiang ay hindi papayag na sumama ka. Sumama ka kung gusto mo. Salamat. Ginang Jiang, wala siyang alam. Sigurado ka ba dyan? Pinagkakatiwalaan ko siya. Kung sinasadya mong lokohin si Ginang Jiang, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala, Ginoong Hu. Ako, ang personal na maghahatid kay Binibining Hu pauwi. Salamat. Desidido akong makuha ito ngayong araw. Ang lupain sa hilaga ng lungsod. HMM. Dahil sa lupain na ito ang pamilya Jiang, ay malapit ng mabangkarote. Ethan, sino ang nagpapasok sa iyo dito? Ang lugar na tulad nito ay hindi para sa isang talunan. Na tulad mo, lumabas ka na ngayon din. Kayo ang dapat lumabas. At ikaw, sino ka? Wala kang pakialam dito. Baby, kung magpapatuloy kang magsalita ng ganyan, kailangan kitang pagsabihan. Ngayon, itong babae dito, maganda ang kanyang pangangatawan.
Pero ang tingin sa kanyang mga mata ay medyo kakaiba. Sige, ikaw na lang ang pagtitiisan ko. Basta't kasama mo ako, garantiya kong mamumuhay ka ng marangya. Ano sa tingin mo? Direktor Reyes, paano mo nagawa iyon? Nagsiselos ka ba talaga? Gusto ko lang makita kung ano ang pakiramdam. Na may dalawang magkaibang babae ang naghihintay sa akin. Napakaganda siguro noon? Kaya ito pala ang ugali ng pamilya eh. Talagang walang pag-asa. Tumahimik ka, Ale. Wala kang karapatang magsalita dito. Ang estado ni Direktor Reyes ay hindi mo abot. Nasaan ang gwardya? Palabasin siya. Kawalang hiyaan. Nababaliw ka ba? Ang lakas ng loob mong sampailan ako. Ang lakas ng loob mong bastyusin si Ginang Jiang. Karapat dapat ka sa sampal na iyon. Ginang Jiang. Ang kapal mo, paano mo ako nagawang lokohin? Nasaan si Ginang Jiang? Wala siya kahit saan. Ang Ginang Jiang na binanggit mo. Siya iyon, hindi ba? Kayong mga ito ay mga artista lang na inupahan ni Ethan, at naniniwala pa kayo na kayo'y nangunguna. Seryoso kayo sa pag-arte. Ano, gumagawa ba tayo ng pelikula ngayon? Napakahabag-habag. Isang delivery boy na walang pera, kasama ang 20 pulubi, para sumabog sa isang kumperensya ng pag-aalok, at nangahas pang magpanggap bilang Ginang Jiang. Pagdating dito ni Ginang Jiang, sisiguraduhin kong ibigay niya ang nararapat sa inyo. Huwag ninyong subukan, na lumuhad at magmakaawa sa akin. Makinig kayong lahat. Ang masamang babaeng ito, sumabog sa kumperensya at nagpanggap bilang Ginang Jiang. Ano ang dapat nating gawin sa kanya? Siyempre, dapin siya at iharap kay Ginang Jiang. Sa lahat ng tao na pagpanggap, si Ginang Jiang pa ang napili niya. Kung sisihin tayo ni Ginang Jiang, tapos na sila. Narinig ko, may isang beses na gumamit ng pangalan ni Ginang Jiang para sa sariling kapakanan. Pinapalunod sila ni Ginang Jiang sa dagat ng mahuli. Ang babaeng ito, gustong mamatay. Kayong mga ignorante at tanga. Paano kayo nakakatiyak na hindi ako si Clara? Hindi ba halata? Si Ethan ay isa lamang. Isang delivery boy na walang pera. Kasama mo siya. Paano ka magiging Ginang Jiang? Si Ginang Jiang ang pinakamakapangyarihang babae sa lungsod ng Tanawin. Sa tingin mo ay kasing level mo siya? Ikaw. 2 taunan. Akala mo ba ay mga importante kayo? Sinusubukan yung pumasok sa mataas na lipunan. Sa tingin nyo ay kabilang kayo doon. Hindi ka pala nila nakikilala. Laging puno ng trabaho ang araw ko. Bihira akong dumalo sa mga ganitong okasyon. Kaya hindi nakakagulat na hindi nila ako kilala. Ang yabang ng pamilya magbabayad kayo sa inyong ginawa ngayon. Ito ay isang kumperensya ng pag-aalok. Hindi ito palengke para maglakad-lakad kayo. Mga gwardya, kalad ka rin nyo ang mga taong ito palabas. Gusto kong makita kung sino ang mag-aabala. Hoy, anak. Salamat at dumating ka na rin. Ang kumperensya ng pag-aalok na ito ay gaganapin sa lungsod ng Tanawin, at pinili mismo ng gobyerno ang mga nangunguna na dumalo, at itong maliit na cutie na ito ay nangahas na magpanggap na si Ginang Jiang. Tumahimik ka, tatay, hindi ka nga dapat nandito. Bago pa ito lumala, humingi ka ng tawad kay Ginang Jiang ngayon din, tatay. Naririnig ko ba ng tama? Siya ang nagpapanggap na si Ginang Jiang. Siya ang dapat humingi ng tawad. Tama na yan, tatay. Kung ma-offend mo si Ginang Jiang, papatayin mo ako, at sisirain ang pamilya Ginang Jiang, tungkol sa nangyari ngayon. Taos puso akong humihingi ng tawad. Ginang Jiang. Ang Direktor Reyes ay matagal nang nakipagtulungan sa Jiang Corp. Ngunit ang nangyari ngayon ay talagang nakakabukas mata. Anak, siya nga talaga si Clara Jiang. Hindi siya si Ginang Jiang. Isa lang siyang artista na kinuha ni Ethan Wu para magpanggap kasama niya. Sino ba sa tingin mo ang sarili mo? Wala kang karapatang magsalita. Ito ang iginagalang naming si Ginang Jiang. Isang maliit na cutie na tulad mo, ay walang karapatang man-aira sa kanya. Tara na, tatay. Humingi ka na ng tawad sa kanya, tatay. Ginang Jiang. Lahat iyon ay isang malaking pagkakamali. Luluhod ako at hihingi ng tawad, okay? Hoy, Direktor Reyes, peke siya. Imposibleng si Ginang Jiang siya. Naloko ka. Tumahimik ka, lumuhod ka at humingi ng tawad, ngayon din. Ano? Gusto mo talagang lumuhad ako sa 2 maliit na cutie na ito? Talagang hindi. Ginoong Hu. Paano mo gustong aksyonan sila? Ginoong wow. Pakiusap, huwag mo akong isumpa dahil dito. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam na kaibigan mo pala si Ginang Jiang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako'y magpapatira pa sa'yo. Ang maliit na cutie na ito, si Ethan Wu. Kailan pa siya nakapag-connect sa isang maimpluwensyang tao tulad ni Ginang Jiang? Mga gwardya, dalhin ninyo si Direktor Reyes para magpahinga. Tungkol naman sa maliit na cutie na ito. Parang basura. Alisin ninyo siya. Ethan, pakiusap. Ethan, alang-alang sa ating pagsasama. Pahintulutan mo na lang ako ngayon, okay? 20 taon akong kasama mo, at sumama ka talaga sa kanya.
Makinig ka sa akin. Hiwalay na tayo, wala ka ng kinalaman sa akin. Ethan, pakiusap. Isipin mo ang ating anak na babae. Pahintulutan mo na lang ako ngayon. Nakikiusap ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Wala akong interes sa mga maliit na cutie. Ikaw. Ikaw na maliit na cutie. Dalhin niyo siya palayo. Ginang Jiang, sandali lang. Huwag mong hayaang ang maliliit na bagay na ito ang sumire sa ating kasunduan. Tama ba, Ginang Jiang? Ang pag-ugali ng pamilya I ngayong araw ay talagang nakakadiri. Sa palagay mo'y makikipagtulungan pa ako sa inyo. Ay naku, malaking problema ito. Tapos na ang lahat, Ginang Jiang. Ginang Jiang, huwag po. Ginang Jiang. Ginang Jiang. Hindi. Ginang Jiang, nagkamali ako. Ginang Jiang, itinatakwil ko ang aking ama. Ginang Jiang, pupunitin ko ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ginang Jiang, kung hindi makikipagtulungan si Ginang Jiang sa pamilya Ye, maaari siyang makipagtulungan sa amin, ang pamilya He. Ang pinuno ng pamilya He. Sino ang mag-aakalang darating ang pamilya He rito? Ang pamilya He ang pinuno ng real estate at komersyo sa lungsod ng Tanawin. May balita na noon, habol ng habol ang pinuno ng pamilya He. Kay Ginang Jiang. Tara na. Huwag kang magmadali, Ginang Jiang. Ilang beses na kitang inimbita na sumama sa akin sa auction na ito, pero lagi mo akong tinanggihan. Dahil ba sa kanya? Anong gusto mo? At ikaw, boss ka ba ng anong korporasyon? Sa lungsod ng Tanawin? Kaibigan ko siya, Ethan Hu. Hindi ko siya kilala. May ganoon ba talagang maimpluwensyang tao sa lungsod ng Tanawin? May nakakakilala ba sa inyo sa kanya? Ang pamilya Hu, hindi namin sila kilala. Siguro walang pangalang pamilya lang yan. Hoy, kakagaling ko lang sa pamilya Delivery guy lang daw siya. Delivery guy? Kaya pala isa ka lang palang delivery guy? Tama na, Leo. Si Ethan Ho ay isang consultant na kinuha ko. Igalang mo siya. Isa lang siyang delivery guy. Bakit ko siya dapat igalang? Ano naman ang masama sa pagiging delivery guy? Pinagpapawisan ko ang pera ko. May kahihiyan ba doon? Bakit kukuha si Ginang Jiang ng delivery guy bilang consultant? Mukhang babagsak na ang Jiang Corp. Lahat ng nandito ngayon ay VIP na may halagang 10 milyong dolyar. Paano nang ahas na pumunta dito sa auction? Ang isang delivery guy na tulad mo? Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Leo, ang paghamak sa kanya ay paghamak sa akin. Wala na akong sasabihin pa sa iyo. Ginoong Ho, tara na. Little cutie. Kampihan mo pa ang isang delivery guy laban sa akin. Pagsisisihan mo ito. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa subasta ng lupa ngayong araw dito sa lungsod ng Tanawin. Mayroon tayong 2 load ng lupa na isa subasta ngayon. Isa sa timog ng lungsod. Una, isa subasta natin. Ang load sa hilagang ito. Panimulang tawad, 10 milyong dolyar. Pinakamababang dagdag, 2 milyong dolyar. Pakitaan ninyo ang inyong mga pado. 12 milyong dolyar. 18 milyong dolyar. 20 milyong dolyar. Ginoong Ho, ano sa palagay mo ang tungkol sa mga loting ito? Aling lot ang gusto mong makuha, Ginang Jiang? Hindi ba halata? Hindi mo ba nakita na nagtaas lang ng tawad si Ginang Jiang? Ako, kukunin ko ang lot sa timog. Pero lahat ng proyekto sa lupang iyon nitong mga nakaraang taon ay iniwan na. Ang lote sa timog na iyon ay lupang walang silbi, malinaw at simple. Walang taong nasa tamang pag-iisip ang gugustuhin iyon. Sabi ko sa'yo, mayroon akong kakayahang makita ang hinaharap. Ang tanong, Ginang Jiang, pinagkakatiwalaan mo ba ako? Nakikinig ako. May chismis, ang lot sa Hilaga ay malapit ng maging lupang tiwangwang. Samantala ang lot sa Timog, ililipat nila ang buong distrito ng paaralan doon. Totoo ba? Talagang totoo. Maniwala ka sa akin. 30 milyong dolyar. Sino ngayon ang may lakas ng loob na tumapat sa bid ng pamilya He? Nagbid ang pamilya He. Aalis na ako. Ang pagtapat sa kanya ay pagpapakamatay. Ginang Jiang, hindi ka magbibid? Ang pamilya Jiang ninyo, ganito lang ba ang kayang gawin? O kaya, natatakot ka lang ba? Ginang Jiang, ako na ang magbibid para sa'yo. Ha? $52 milyong dolyar. 60 milyong dolyar. 62 milyong dolyar. 80 milyong dolyar. Ginang Jiang, natatakot ka na bang magbid ng sarili mo? Delivery boy ang ginagamit mong tagapagsalita. Nakakatawa naman yan, di ba? 82 milyong dolyar. Sige, magbibid ako ng 100 milyong dolyar. 100 milyong dolyar, una. 100 milyong dolyar, pangalawa. 100 milyong dolyar, pangatlo at huling tawag. Nabenta. Clara, akala mo kaya mo ako? Wala ka pang alam. Binabati kita, Ginoong He, sa pagkapanalo sa lupang iyon sa Hilaga. Binabati namin ang pinuno ng pamilya He.
tungkol sa lupang iyon sa Hilaga, ay malapit ng gawing espesyal na distrito ng edukasyon. At ang presyo nito ay tataas ng 5 beses. Kapag nangyari iyon, huwag kang umiyak sa harap ko, nagmamakaawa, na ibenta ko ulit ito sa'yo. Alam mo, narinig ko nga na ang lupang iyon sa Hilaga ay ginagawang espesyal na distrito ng edukasyon. Hindi ko akalain na ganun kalaki ang tubo. Tingnan mo ang pinuno ng pamilya He. Siguradong sigurado siyang manalo. Talagang may halaga ang lupang iyon. Ginang Jiang, nagtitiwala ka ba sa akin? Eldenet. Sunod, para sa subasta, ay isang piraso ng hindi pa nabubungkal na lupa sa timog na kanayunan. Ang lupang iyon sa timog, may halaga pa bang mag-alok? Ito na. May kaibigan ako na naglunsad ng proyektong pabahay doon 1 dekada na ang nakalipas. Parang bayang multo na ito mula noon. Ang panimulang alok para sa lupang ito ay 8 milyong dolyar. Ang pinakamababang dagdag ay 2 milyong dolyar, Mukhang hindi na ibenta na naman ito. 10 milyong dolyar. Kukunin natin ang lupang ito kahit ano pa ang mangyari. Magtaas ng taya. 10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar ang taya ni Binibining Jiang. May iba pang taya? Seryoso ka ba? Sino ang magtataya sa lupang walang silbing ito? Iyon ang CEO ng Jiang Corporation, si Clara Jiang. Gusto nga ba niya talaga ang lupang ito? Nababaliw na ba siya? 10 milyong dolyar, unang tawag. May karagdagang taya pa ba? Ginang Jiang, naniniwala ka talaga sa kanya? Sa delivery boy na ito? Maglalakas loob kang kunin ang lupang walang silbing ito. 10 milyong dolyar, pangalawang tawag. 10 milyong dolyar, pangatlo at huling tawag. Nabenta. Binabati kita, Binibining Jiang. Ginang Jiang, ang lupang ito ay hindi naman ganoon kataas ang halaga. Ang iyong 10 milyong dolyar ay diretsong masasayang lang. Sino ang nagsabing masasayang? Hindi pa ito tapos. Sino ka ba talaga para magsalita ng ganyan? Huwag mong isiping dahil pinoprotektahan ka ni Clara, ay wala na akong magagawa sa'yo. Kung maglalakas loob kang sumalungat sa akin, at sa pamilya He, sisiguraduhin kong ikaw ay mamamatay at maililibing sa lungsod ng Tanawin. Alam ng lahat, ang lupa sa North District ay magiging espesyal na distrito ng edukasyon. Tataas ng husto ang mga presyo. Basta't suportahan ninyo ako, ang pamilya He, hindi kayo bibiguin. Tungkol naman sa maliit na cutie na ito, na paulit-ulit na nanggugulo sa akin. Sana naman, ay samahan ninyo ako, sa pagbagsak sa taong ito. Panoorin nyo siya, na lumuhad sa harap ko, at magpagluhod at pagyuko para humingi ng tawad. Ang aking pamilya, ang mga liyo, ay gustong sumuporta sa pamilya He, sa pagpaparusa sa taong ito. Ang aking pamilya, ang mga Li, ay gustong sumunod sa pamilya He. Sa pagpaparusa sa taong ito, gibain siya. Nakikita mo, ito ang kapangyarihan ng pamilya He. Kailangan ko lang kumilos, para durugin ka na parang ipis. Akala mo, kapag ang lupa mo ay naging lupang walang silbi, iiwan ka na nila? Probinsyano ka pa rin talaga. Ang hawak namin ay mga nangungunang ari-arian sa real estate. Anong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na sabihin sa akin ang mga ganyang bagay? Siguradong sigurado ako na ang lupain mong iyan ay magiging lubusang pagkalugi. Anong lakas ng loob mong campaign ako? Hinahanap mo ang gulo. Teka, may problema sa lupa sa North District. Bilis, tingnan mo ang balita. 10 minuto lang ang nakalipas. Nagkaroon ng landslide sa hilagang bahagi ng lungsod. Kinumpirma ng mga eksperto na may problema nga ang lupa doon. Naku, Ano? totoo ito. May problema nga talaga ang lupa ko. Kakabili lang ng pamilya He sa lupang ito, at may problema na agad. Talagang malas sila. Eksakto, 100 milyong dolyar lang ang ginastos nila. Ngayon, nasayang na lang. Kakatawa-tawa lang niya si Ginang Jiang. Dahil gumastos ito ng 10 milyon sa lupa sa timog ng lungsod. Pero ngayon, mukhang, ang kanyang 100 milyon, ang nasayang na pera. Mukhang mayroon ka nga talagang kakayahang makita ang hinaharap. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo yon? Hahawakan mo ang aking babae, alisin mo ang kamay mo. Sir, dapat mong pag-isipan ng mabuti kung paano haharapin ang lupang walang silbing ito, na pinag-investan mo ng 100 milyon. 100 milyong dolyar lang ba yan? Para sa aming pamilya He, wala iyon. Tungkol sa iyo, Clara. Gumastos ka ng 10 milyon sa lupang walang silbing ito. Dapat mong pag-isipang mabuti kung paano mo sasagutin ang mga shareholder ng Jiang Corp. Tungkol dito, Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. matapang ka pa rin? Ang lupang ito, masisira sa iyong mga kamay sa lalong madaling panahon. Hindi naman siguro, paano kung ang gobyerno ang magpasya na i-redevelop ang lupang ito? Ang probinsyano ay probinsyano pa rin. Inabando na ang lupang ito sa loob ng mga dekada. Paano ito biglang made develop?
Sir, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Sino ka ba sa tingin mo? Sasabak ka sa pastahan sa akin? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Natatakot kang sumugal. Kung ma-develop ang lupain sa Timog, bibigyan pa kita ng 10 milyong piso. Pero kung sa loob ng 2 araw, ay walang balita. Babaliin ko ang mga binti mo, wala kang matatakbuhan sa lungsod ng Tanawin. CJ, kasunduan na yan. Ginoong Hu, kahit na may kakayahang makita ang hinaharap ka, paano ka nakakatiyak na sa loob ng 2 araw ay mazone na ito? Nababaliw na yung delivery guy na to, yung lote sa Timog, ay inabandona na ng ilang dekada. May halaga pa bang i-develop yun? Delivery boy, makinig ka, hindi ka makakatakas sa pag-urong. Babaliin ko pa rin ang mga binti mo. At pagkatapos, itatapon kita sa lungsod ng Tanawin. Tuparin mo lang ang usapan, at huwag kang mag-atubiling umurong. 10 milyong piso ay parang barya lang. Para sa pamilya He. Ayos, pustahan na. Ngayon, maghintay na lang tayo. Sandali. Dahil masyado kang sabik, hindi mo alam ang lugar mo at gustong-gusto mo nang mamatay. Tara, taasan pa natin ang pusta. CJ, nakikinig ako. Kung ang lupa sa distrito ng Timog ay mabubuo sa loob ng 2 araw, bibigyan kita ng karagdagang 10 milyong dolyar. Hindi ako interesado. Kulang pa? Sabihin mo ang presyo mo. Ang pamilya He ay kayang sagutin yan. Gusto ko ang 10% ng shares ng pamilya He. Tingnan mo ang sarili mo, gwapo. At si Kim ka rin, gusto mo ang shares ng pamilya ko? Kung gayon, makikita natin kung mayroon kang kakayahan. Alas 3:28 na, sa loob ng 2 minuto, ang lupang iyon sa distrito ng Timog ay mabubuo na. Deal. Ang 10% ay walang kwenta sa pamilya He, maliit na bagay. Ngunit, Kung hindi ito mangyari, iiwanan ko si Ginang Jiang. Gawin mo sa akin ang gusto mo, nasa awa mo na ako. hindi sapat yan. Kung sa loob ng 2 minuto, walang balita. Gusto kitang lumuhad sa harap ko, at magpagluhod at pagyuko ng 3 beses. Pagkatapos, panoorin mo habang ang babaeng ito ay magiging laruan ko. Ginoong Hu, ikaw. Relax. 2 minuto lang iyan. Pagbigyan natin siya. Ang delivery boy na ito ay may lakas ng loob. Akala ba niya ay pag-aari niya ang gobyerno? Akala niya ay pwede siyang magbuo ng lupa kung saan niya gusto. Lahat, tingnan niyo ang inyong mga telepono ngayon. Delivery boy. Tapos na ang 2 minuto, at wala pa ring nangyayari. Ang orihinal na lugar ng distrito ng paaralan ay gumuho. Ang Grand Education Zone ng lungsod ng Tanawin ay lilipat sa distrito ng Timog. Ang pabahay sa distrito ng paaralan ng distrito ng Timog ay nasa mata ng publiko na ngayon. May kakayahan ka talagang makita ang hinaharap. Ginang Jiang, tingnan mo. Anong nangyayari? Nag-invest pala ang gobyerno para paunlarin ang lupang walang silbi sa distrito ng Timog. Malaki ang kikitain ni Ginang Jiang. Ginang Jiang, tungkol sa sinabi namin kanina, kalimutan mo na yon. Tama. Pwede pa rin tayong magtulungan sa hinaharap. Ang galing mo, Ginoong Hu. Pasensya na. Medyo nasobrahan ako sa excitement. Sir, natalo ka. Pangako ay pangako. Swertihan lang yan ngayon. Sir, ibinibigay mo talaga ang shares ng pamilya He sa isang delivery boy. Sa harap ng lahat, kung tumanggi ako sa kanya, paano pa mananatili ang pamilya He sa mata ng mga tao sa lungsod ng Tanawin? Pero sir, yung mga shares na yon, hindi pwedeng mapunta lang sa delivery boy na yon. Dahil nakatingin ang lahat, hindi ko siya magawang saktan. Pero pag wala nang nakatingin, iba na ang usapan. Pipilitin ko siyang isauli sa akin ng personal ang mga shares na yon. Sir, napakatalino mo talaga, sir. Hindi ba't si Clara ang sumusuporta sa kanya? Puntahan mo ang mga matatandang tuso sa pamilya Jiang. Sabihan mo silang magsama-samang mag-pressure. Sir, huwag kang mag-alala. Sa oras na yon, hindi lang susunod na ibalik sa iyo ng tangang iyon ang mga shares, kundi mapipilitan din siyang panoorin ng walang magawa habang nagiging iyong babae si Clara. At lubusan mong makokontrol. Rini, anong nangyari? Hello, tatay. Pinalayas ako ng guro. Pwede ka bang pumunta sa eskwelahan? Ni hindi mo pa nga nababayaran ng tuition. Tapos naglakas loob ka pang pumunta rito. Ano, Rini? Anong nangyari? May problema ang anak ko sa eskwelahan.
Kailangan kong puntahan siya. Samahan kita. Sige, salamat. Narito ang mga gamit mo galing sa eskwela. Ayaw magbayad ng tuition, gusto mo pa ring manghiram sa amin. Ay empake mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Ma'am, hindi pa dumarating ang sahod ko. Pero huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang tatay ko. Darating siya dala ang pambayad sa tuition. Sige. May kalahating oras ka. Kung wala ka pa ring pera pambayad sa tuition, mag-empake ka na at umalis ka na. Tatay, Renee, Kahit hindi pa nakakabayad ng tuition ang anak ko, wala kang karapatang sirain ang pagkatao niya. Renee, wow. Nagtataka ako tungkol sa tatay mo. Bakit bigla siyang magbabayad ng tuition mo? Kaya pala, nakipag-date siya sa isang sugar mommy. Rini, ito si Clara Jiang, yung tumulong sa atin sa restaurant, at ang kanyang assistant. naaalala kita. Salamat sa pagtulong mo sa amin noon. Lahat ng ito para lang manghiram sa amin. Seryoso ka talaga sa pagpapanggap mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pag-upo sa dalawang ito ay tiyak na napakamahal. May pera ka para magpaupo ng tao, pero wala kang pera pambayad sa tuition. Sa itsura ninyong dalawa, mukha naman kayong may kaya, kaya bakit kayo nakikipag-ugnayan sa maliit na pulubing ito, at nangaagaw ng pera ng mga tao? Anong pinagsasabi mo? Nagtulungan kayong dalawa, nitong mag-ama, para lokohin ang eskwelahan ng sadya. Gusto nyo lang makapaglibre sa mga educational resources namin. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa ng maliit na cutie na iyon, pinatalsik ko na siya noon pa. Matrikula lang yan, di ba? Ako ang magbabayad. Ang matrikula namin ay $100,000 kada taon. Akala mo kaya mong bayaran yan? Pera lang yan. Marami akong pera. Ginoong Hu. Walang integridad ang guro na ito. Bilang isang edukador, ang edukasyon dito ay hindi rin naman ganoon kagaling. Bakit hindi na lang dalhin si Renee sa bagong eskwelahan? May punto ka. Ang matrikula sa eskwelahan namin, ang pinakamura na sa lungsod ng Tanawin. Magpapalipat-lipat ng eskwelahan. Tingnan nyo nga ang sarili nyo. Hindi nyo nga karapat-dapat. Tatay, ito lang ang eskwelahan na malapit sa bahay natin. Bukod pa riyan, nasa espesyal na distrito ng edukasyon ang lahat ng ibang eskwelahan. Mas mahal pa ang matrikula doon, kaysa sa kaya nating bayaran. Huwag kang mag-alala. Ililipat kita sa ibang eskwelahan. Sige, umalis na kayo. Pero bayaran muna ang matrikula ng semestreng ito. Bakit namin babayaran? Unang araw pa lang ng klase, pinatalsik mo na ako. Bakit pa namin babayaran ang matrikula? Na-transfer ko na ang matrikula sa'yo. Kung muling hahamakin mo ang anak kong babae, magsisisi ka. Na-report ko na ang ugali mo sa Education Bureau. Matatanggal ka sa trabaho. Ano? Tara na, Renee. Dadalhin kita sa ibang eskwelahan. Tatay ni Renee, pag-usapan natin ito. Tatay, isa lang ang paaralan dito sa paligid. Saan pa ba ako pupunta? Renee, hindi ba't gusto mo talagang pumasok sa mataas na paaralan ng Tanawin? Bibili ako ng bagong bahay doon, at doon tayo lilipat. Mataas na paaralan ng Tanawin? At bagong bahay pa? Iyon ang pinakamahal na lugar sa lungsod ng Tanawin. Tatay, mahirap ang trabaho sa pagde-deliver ng pagkain. Kailangan nating maging mas maingat sa pera. Ginoong Hu, iniligtas mo ang buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Gamitin mo ang Imperial Card. Pumili kayo ng bahay sa West Bay. Iyon ang residential area na pinakamalapit sa mataas na paaralan ng Tanawin. Hindi na kailangan, Ginang Jiang. Tungkol sa bahay, kaya ko naman ito. Ang aming ginang Jiang ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyo. Ang Imperial Card na ito ay maaaring magbayad hanggang $10 milyong. Tatlo lang ito sa buong lungsod ng Tanawin. Pakikuha mo na ito. Salamat, Ginang Jiang. Nga, may iba pa akong aasikasuhin. Aalis na ako. Nga, Ang bait naman ni Ginang Jiang. Ano nang ginagawa niya rito kasama mo? At inaalagaan ka pa niya ng ganoon? Ano ba siya ba ay, ang kasintahan mo? huwag kang mag-alala sa mga bagay ng matatanda. Mas mabuti pa siya kaysa sa sarili kong nanay. Tatay, kailangan mong pahalagahan siya. Tumigil ka dyan. Hindi para sa ordinaryong tao tulad mo ang lugar na ito, para magpasyal-pasyal. Libo, oy, ikaw pala. Ikaw ay si Ethan Hu, ako nga. Hindi ko inaasahang makikita ko ang dating kaklase dito. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para tumingin ng mga bahay.
Bibili ng bahay. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ethan, tigilan mo yan. Ito ay isang eksklusibong komunidad. Ang bawat villa ay nagkakahalaga ng di bababa sa 10 milyong dolyar. Paano mo mabibili ang isang lugar dito? Kung nakatayo ako dito, ibig sabihin kaya kong bumili dito. Bahala ka. Umalis ka na lang. Huwag kang makialam sa trabaho ko. Pagbili ng bahay, paano nakakaabala yon sa trabaho mo? Ethan, sinabi sa akin ng mga kaklase natin. Isa ka lang naman na delivery boy, ang pag-arkila lang ang kaya mo, at sa tingin mo makakabili ka ng villa dito. Mangarap ka, talunan. Tatay, umalis na tayo dito. Bakit nandito si Ginang Jayang? Para ba siyang bumili ng bahay para sa atin? Ayos lang iyan, Reni. Huwag kang mag-alala, okay? Libo, sinasabi ko sa'yo para bumili ako ng bahay. Hindi kita abalahin. Ethan Ho, umalis ka na. Kung hindi, kalimutan na nating magkaklase tayo. Tatay, umalis na tayo. Ikaw, hindi ka makausap ng maayos. Kunin mo ang manager mo ngayon din. Hindi mo talaga maintindihan, ano? Umalis ka na. Tatay, umalis na tayo. Rini, Libo, wala ka kundi isang gwardiya. Anong karapatan mo para magmalaki ng ganyan? Ako, pero gwardiya ako sa isang high-end na villa complex. Na mas maganda pa rin kaysa sa isang delivery boy. Libo, hindi ko inakalang bababa ka sa ganito. Umalis ka na, dinudumihan mo ang hangin. Ano nang inday yan? Manager Garcia, pasensya na po. Hindi ko sinasadya na istorbohin kayo. Libo, bakit ka nag-iingay? Nakakakahiya. Kung maistorbo mo ang napaka-impluensyang taong, pupunta dito ngayon. Ikaw ang mananagot. Manager Garcia, may delivery boy dito. Sabi niya, bibili siya ng bahay. Hindi ba halata? Malinaw na nang gugulo lang siya. Paalisin mo sila ngayon din. Sa ilang sandali lang, darating na ang sinasabi kong napaka-impluensyang tao. Kung maabala sila dahil sa gulo na ito, hindi ko kayang panagutan yan. Opo. Manager Garcia. Yung napaka-impluensyang taong sinasabi niyo, sino ba talaga? Siya. Narinig ko mula sa itaas. Na ngayong araw, isang napaka-impluensyang tao mula sa Gem Corporation ang pupunta rito para bumili ng bahay. Gem Corporation. Elenan. Ethan Ho, umalis ka na ngayon din. Huwag kang makialam habang tinatanggap namin ang aming mahalagang bisita. Ethan Ho, hindi ba ito ang mula sa Gem Corporation? Anong ginagawa mo? Ay, Ginoong Ho, nakakahiya po talaga. Naglakbay pa kayo ng malayo at hindi man lang kayo nagsabi sa akin. Sana ay personal kong sinalubong kayo. Manager Garcia, delivery boy lang siya. Paano siya maaaring maging ang napaka-impluensyang taong inimbitahan ni Ginang Jayang? Bastardo ka. Ang lakas ng loob mong bastusin ang aming iginagalang na panauhin. Tanggal ka na. Manager Garcia, dito sa pasukan ng Villa Complex. Ang ingay. Anong ginagawa ninyo? Director Reyes, taos puso po akong humihingi ng paumanhin sa pag-abala sa inyong katahimikan. Kasalanan lahat ito ng gwardyang ito. Bulag siya. Nangahas pa siyang bastusin ang isang mula sa Gem Corporation. Tinanggal ko na siya. Manager Garcia, delivery boy lang yan. Paano siya magiging VIP? Tama po, Manager Garcia. Mahirap lang na delivery guy yan. Ang karaniwang pagkain niya ay hindi aabot sa 500 piso. Hindi tulad ng ating Direktor Reyes dito. Ang isang kainan lang niya ay sapat na para pakainin niyang lalaking yun ng isang taon. Hindi pwedeng tama yan. Ang pangalang ibinigay sa akin ni Ginang Jayang ay eksaktong tumutugma sa kanya. Manager Garcia, nagsisinungaling ba ako sa'yo? Manager Garcia, sa totoo lang, kaklase ko siya. Delivery boy lang talaga siya. Paano siya naging isang maimpluwensyang tao na inimbitahan ni Ginang Jayang? Manager Garcia, palabasin ninyo ang dalawang ito. Dito. Kayong dalawa, umalis na kayo. Huwag niyong abalahin ang pagtanggap ko sa maimpluwensyang tao. tatay, umalis na tayo. Huwag nating istorbohin ang pagtanggap nila sa kanilang Hindi ka naniniwala sa akin, pero kilala mo ba ang card na ito? Direktor Reyes. Ito ang The Imperial Card. Sa buong lungsod ng Tanawin, ang mga taong may ganitong card ay mabibilang mo sa iyong mga daliri. Kahit ikaw, wala kang isa nito. Hindi siya. Siya nga ang VIP ngayon, tama ba? Hindi ako makapaniwala. Si Clara Jang ay talagang binigyan ng The Imperial Card sa maliit na cutie na ito. Ngayong nahalata ka na, sinusubukan mo kaming lokohin ng peking card, Manager Garcia. Ang isang manloloko tulad niya ay kailangang turuan ng leksyon. Eksakto. Tingnan mo, Manager Garcia. Wala siyang iba kundi isang delivery boy. Paano siya magkakaroon ng amin Imperial Card? Tiyak na may dala siyang peking card. Para dayain tayo para sa libreng pagkain at inumin. Ang mga taong katulad niya ay nararapat na aksyonan. Sige na, isang delivery boy na tulad mo, ang nangahas na makipag-away sa akin. Lumabas ka na rito, ngayon din. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ethan, kung gusto ka ng Direktor Reyes na durugin, kasing simple lang ng pagpisa sa isang langgam. Maging matalino at umalis ka na ngayon. Ethan,
Noong huli sa auction, may tumayo sa likod mo. Ngayon, tingnan natin, sino ang nangangahas na magsalita para sa kanya. Manager Garcia, iniiwan mo rito ang walang hiyang ito, at nakakaabala siya sa pagtingin ko sa mga bahay. Director Reyes, pakiusap kumalma po kayo. Ako ay magbibigay sa inyo ng kasiyasyang paliwanag. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Ilabas niyo siya ngayon din. Lumabas ka. Hindi mo ba siya narinig? Lumabas ka. Tama na. Manager Garcia, hindi mo man lang titingnan ang card na ito at naniniwala ka lang sa sinasabi ng dalawang yon? Katawa-tawa. Sa halip na makinig sa Director Reyes, ako ba ay dapat na maniwala sa isang delivery boy na tulad mo? Ano nang ginagawa mo sa cellphone ko? Ibalik mo, ibigay mo sa akin ang cellphone ko. Tarantado, tumatawag ka ng tulong ha? Huli na para dyan. Oh, siya nga, naghanda ka, di ba? Nakasave mo pa ang pangalan ni Ginang Jiang sa mga contact mo. Ha? Hey. Tingnan natin kung talagang boses ni Ginang Jiang yan. Ginoong Ho, nakarating na ba kayo sa sales office? Pinapunta ko si Manager Garcia para salubungin kayo. Huwag kayong mag-alala sa pera. Pumili ng mas magandang villa para kay Rene. Bitiwan mo ako. Bitiwan, aray. Hoy, Ginoong Ho, cellphone ninyo. Director Hu, nadala ako ng 3 yon. Bulag ako. Di ako nakakita, karapat dapat akong mamatay. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa inyo, Ginoong Hu. Ginang Jiang, nasa sales office na ako. Tatawagan ko kayo pagkatapos kong tingnan ang mga bahay. Kalimutan mo na. Hindi kita pag-initan ngayon. Pero may isang tao na nagpakahirap para guluhin ako, at di ako natutuwa doon. Seguridad. Nauunawaan ko. Kayong dalawa, umalis kayo rito, hindi kayo welcome dito. Kung ayaw ninyong umalis ng kusa, o kailangan ko bang, ipapalayas kayo ng gwardiya. Hoy. Ethan Wu, hintayin mo lang. Talunan. Magbabayad ka rin ito. At ikaw. Umalis na tayo. Nandito pa rin? Anong tinitingnan-tingnan nyo? Umalis na kayo rito. Ginoong Ho, baka naman, ako na mismo ang maglibot sa inyo ngayon? Ethan, pakiusap, kailangan mo akong tulungan, hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Umalis ka sa harap ko. Ginoong Ho. Dito po tayo. Aray. Mauna po kayo, Ginoong Ho. Ethan Ho, kailangan mo akong tulungan. Ethan, hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Ethan, Ginoong Ho, sa iyong estado at pagkatao, ang isang karaniwang development tulad nito ay hindi talaga angkop para sa inyo. Dapat niyong pag-isipan, ang Bayside Residence 1. CJ, pirmahan na natin ang kontrata. Napakadesisibo ninyo, Ginoong Ho. Magaling. Ginoong Ho, halika po rito para pirmahan ang kontrata. Ginoong Ho, dito po. Ginoong Ho, uminom po muna kayo ng tsaa. Binibining Ho, uminom po muna kayo ng tsaa. Ginoong Ho, ito po ang kontrata para sa Bayside Residence 1. Kontrata, pakitignan po ninyo. Oh, maligayang pagdating, Ginoong Ho, bilang aming bagong homeowner. Oh. Ang shantytown malapit sa istasyon ng tren ay hindi nagalaw sa loob ng maraming taon. Ang lugar na yon ay isang pabigat sa paningin ng lahat. Ngayon naman ay ipinaparedevelop na. Manager Garcia, may kilala ka bang mga realtor malapit sa istasyon ng tren? Meron. Ginoong Ho, hindi ka naman nagbabalak bumili ng isa pang bahay, ano? Diyos ko, Ginoong Ho, hindi ba't kakabili mo lang ng isa? Nagpaplano ako na bumili pa ng ilang bahay. Ginoong Ho, ang mga bahay malapit sa istasyon ng tren ay halos walang halaga. At, wala akong narinig na balita kamakailan tungkol sa demolisyon o relokasyon. Magkano na ba ang presyo bawat square foot ngayon? Hindi naman mahal. Ang bundle deal ay mga 6,720,000 at 20,000 piso bawat isa. Ganoon ba kamura? Manager Garcia, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa kanila ngayon din. Kukunin ko ang 400 bahay. Ginoong Ho, ilan ang sinabi mong gusto mo? 400 bahay. Ginoong Ho, pakinggan mo ang payo ko. Napakasamang investment ng mga bahay na yon. Ginagaranti ako na sa susunod na 20 taon, talagang walang demolisyon doon. Ang paglalagay ng ganoong kalaking pera doon.
Kung maaari, pirmahan na natin ang kontrata ngayon din. Ginoong Ho, sigurado ka bang ayaw mong pag-isipan muna ito? CJ, Ginoong Ho, dahil determinado ka na talaga dito. Pipirmahan ko na ito kasama mo ngayon din. Ginoong Ho, narito ang 400 kasunduan sa pagbili ng bahay malapit sa istasyon ng tren. Tingnan natin kung sino ang narito. Ang delivery boy, si Ethan Wu. Nagde-deliver ka ngayon ng takeout? Sir, tamang-tama ang timing. Si Ginoong Ho dito ay balak bilhin ang 400 bahay ng pamilya nyo malapit sa istasyon ng tren. Nagbibiro ka lang, Manager Garcia, di ba? Wala siyang iba kundi isang delivery boy na walang pera. Saan siya kukuha ng pera para bilhin ang mga bahay namin? Sir, ang Ginoong ito ay may hawak na The Imperial Card, ibinigay sa kanya ni Ginang Jiang. Ang Imperial Card, HMM. Walang pangarap ang palamuning ito. Gamit ang Imperial Card na yon, ang gusto lang niyang gawin ay bilhin ang mga walang kwentang lumang bahay namin na walang may gusto. Sir. Oh, kaya pala ang mga bahay na malapit sa istasyon ng tren ay sa inyo pala. Tama. Kung gayon, hindi ako interesado. Hoy, sabi mo gusto mo ang mga ito, hindi ka pwedeng umatras ngayon. Sige, bibigyan kita ng diskwento. Oh, sige na. Gusto ko sanang bilhin ang mga ito, pero wala lang talaga akong ganoong kalaking pera. Manager Garcia, Ano po? ilang bahay ang kabuuan? 500. Sige nga, ngayon, magiging mapagbigay ako. Lahat ng 500 bahay, sa halagang 55 milyong dolyar. Ano ang masasabi mo? Sir, ako ang may-ari ng 10% ng shares sa kumpanya ng pamilya He. Ang problema, wala ako ng ganoong kalaking pera sa akin. Magkano ba ang meron ka? Manager Garcia, magkano ang mababawas sa card na ito? 50 milyong dolyar. Alam mo, ang mga sirang gusali malapit sa istasyon ng tren ay hindi jijibain sa loob ng 20 taon. May nahanap akong maliit na cutie. Para kunin ang mga yon sa kalahati ng halaga, siguradong tubo. Sige, 50 milyong dolyar na lang. Isipin mo na lang na dagdag na diskwento para sa'yo. Magmadali ka na at pirmahan ang kontrata. Kung ganon, nagpapasalamat ako, sir, sa iyong kabaitan. Hoy, huwag mong bawiin to. Tigilan mo na ang daldal. Pirmahan mo na ang kontratang yan. Hoy, Ginoong Ho, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Kapag pirmado mo na ang kontratang ito, ang 50 milyong dolyar na yon ay mawawala na lang ng parang bula. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Hahaha, ang delivery boy na yun, delivery boy lang talaga magiging habang buhay. Kahit na ibigay ko sa'yo, ang 70% ng shares. Sa huli, Lahat-lahat yun babalik din sa akin. Lily, gusto mo na ng bagong kotse, di ba? Maganda ang mood ko ngayon. Mamaya, dadalhin kita para pumili. Naku naman. Ganyan talaga ang pinuno ng pamilya He. Ang laki ng kabaitan. Ang maliit na cutie na ito, maliit na cutie lang talaga magiging habang buhay. Kahit may The Imperial Card, mabilis lang niyang uubusin yon. At yung maliit na cutie na yan, hindi kailanman makukuha ang hindi para sa kanya. Ang talino mo talaga, Ginoong He. Sa ganito lang, naisagawa mong itapon ang mga lumang bahay na yun. Malapit sa istasyon ng tren. Akala ng maliit na cutie na yan, na siya ay nakakuha ng napakagandang deal. Hahaha. Ginoong Ho, masyado kang padalos-dalos. Ayaw mong makinig sa katwiran kahit isa. May hawak akong 10% ng shares ng pamilya He. Ang pagbili ng kanilang mga ari-arian ay hindi nagkakahalaga ng kahit isang kusing mula sa sarili kong pera. Nako, ang inosente mo naman. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang mga bahay na yon ay hindi jijibain sa loob ng 20 taon. Sa panahong iyon, ang mga sirang gusaling binili mo ay mabubulok lang sa iyong mga kamay. Sa panahong iyon, huwag kang umiyak sa akin kapag hindi mo na kayang bayaran ang bayad sa pamamahala ng ari-arian. Paano kung sabihin ko sa'yo? Gigibain na sila bukas. HMPH, hindi maaari. Walang sino man sa buong lungsod ng Tanawin ang mas nakakaalam sa real estate kaysa sa pamilya He. Wala akong natatanggap na balita. Paano malalaman ng tulad mo? Sa panahong iyon, kailangan mong ibenta ang mga bahay na yon, pabalik sa akin. Sa maliit naman obrang ito, garantisadong mananalo ang pamilya He. Hello. Ang distrito ng istasyon ng tren ay sumasailalim sa kumpletong pagbabago sa isang economic model zone. Malapit na, ang buong sentro ng lungsod ay lilipat doon. Pero ang mga bahay na yon ay pawang mga walang kwentang sira-sira na walang may gusto. Paano nangyari yon? Hindi po, sir. Ang bayad para sa demolisyon ay tumaas ng husto ng mahigit 10 beses. Ano, 10 beses?
Imposible yan. Ang sira-sirang lugar na yon ay talagang Jejebane? Ethan, hindi namin pipirmahan ito. Hindi kami magbebenta. Ibalik mo. Hoy, sandali. Ginoong He, nakasulat dito ng malinaw, walang duda. Kung sasirahin mo ito, may utang ka sa akin na 20 beses ng multa. Ethan, huwag mo akong pilitin na maging magaslaw sa'yo. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang kontratang iyon, ngayon din, hindi ka makakaalis sa kwartong ito ngayong araw. Ginoong He, anong problema? Bakit ka nagagalit? Ang mga sirang barong-barong sa istasyon ng tren ay Jejebane. Niloko tayo ni Ethan. Ano? Jejebane nila. Sa $100,000 bawat unit, malaking pera ang mawawala sa'yo. Ang kontratang ito ay may bisa sa batas. Hindi ko ito ibibigay ng libre. Ethan, alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga taong sumasalungat sa akin? Ano nang akala mo ang ginagawa mo? May mga kamera, nagre-record din ang cellphone ko. Kung hahawakan mo ako, tatawag ako ng pulis. May lakas ka ng loob, Ethan. Gusto mong mamatay, nangangahas kang sumalungat sa akin? Bukas, ang Clara na gusto mo ay magiging akin. Pagsisisihan mo ito, ha? Tara na. Ginang Jiang, ano nang dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan mo ang isang delivery boy, maglalabas ka ng $10 milyong para sa walang kwentang lupain sa distrito ng Timog? Nabaliw ka na ba? Ngayong pagkakataon, ang Grand Education Zone ay lilipat sa Timog. Ang tubo mula sa lupain sa distrito ng Timog ay hindi bababa sa $50 milyong. Ang gobyerno ay maglalabas lamang ng $10 milyong at sa karamihan. Hindi ba't ang ating junk corp ang dapat magsagot sa natitira? Anong ikinayayabang mo? Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, Director Cruz. Naniniwala ako na ang kalalabasan ay hindi magiging tulad ng iyong hinuhulaan. Isang babae, anong alam niya tungkol sa negosyo o kung paano pamahalaan ng isang kumpanya? Dahil kay Ethan, ang relasyon sa pagitan ng Pamilya He at Junk Corp ay nagyelo ng husto. Iyon ay ganap na kasalanan ng Pamilya He. Lahat ng nakamit ng Junk Corp ay dahil sa Pamilya He. Kahit na ngayon ang Pamilya He ay mag-utos sa Junk Corp na lumuhod, gagawin namin iyon ng walang pag-aatubili at susunod sa anumang utos. Dahil ikaw, Director Cruz, ay abala sa pagsipsip sa Pamilya He. E di sa lahat ng mga taong ito, bakit hindi mo natulungan ang Giant Corp na umangat pa? Ikaw, Ginang Jiang, maaari naming palampasin ang iyong mga nakaraang, mga pasyang padalos-dalos. Hindi na natin pag-uusapan yon. Kakatanggap lang namin ng balita, ang Pamilya He ay handang mamuhunan ng $20 milyong sa Junk Corp sa pagkakataong ito. Papayag ka. Giant Corporation. Ako mismo ang nagtayo nito. Wala itong kinalaman sa Pamilya He. Ngayon, tapos na ako sa pakikipagtulungan sa Pamilya He. Ginang Jiang, kaya tumatanggi kang makipagtulungan sa Pamilya He. Talaga bang balak mong panatilihin ang delivery guy bilang consultant natin? Tama. Mga kapwa shareholder, ang pagkakaroon ng delivery guy bilang ating consultant ay isang paghamak sa Junk Corp at sa ating mga sarili. Ginang Jiang, ang He Corp, $20 milyong ay nailipat na. Tama na yan. Hindi ka nahahayaan ng board na magwala. Ang Giant Corporation ko ay wala kayong pakialam. CJ, kung gayon, magbobotohan tayo. Lahat ng sang-ayon na ipagpatuloy ni Ginang Jiang ang pakikipagtulungan sa He Corp, itaas ang inyong kamay. Ginang Jiang, nakikita mo ba, kaming lahat, ay ginagawa ito para sa ikabubuti ng Giant Corp. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo, huwag mo kaming sisihin kung hindi kami magpapatawa kay Ethan. Ito ay walang kinalaman kay Ginoong Hu. Huwag ninyo siyang pakialaman. Ginang Jiang, ang kondisyon ng Pamilya He ay napakasimple. Ang pinuno ng Pamilya He ay may isang kondisyon lamang. Nais niyang makipagkita sa iyo ng personal. Tatay, nanaginip ba ako ngayon? Binili mo talaga ang 500 bahay? Rini, mula ngayon, lahat ng bahay na ito, kasama ang bilang ito, ay magiging atin na. Wala nang sinuman ang mangahas na mang-api sa iyo muli. Salamat, tatay. Pero, tatay, naghirap ng husto si Ginang Jiang para makuha ang Imperial Card na ito para sa iyo. At isang bagsakan mo lang ginastos ang lahat. Ginoong Wow, pakiusap, kailangan mong tulungan si Ginang Jiang. Assistant Santos, anong nangyari? Nabaliw si Ginang Jiang sa iyo. Pero ang mga matatandang ulyanin, mula sa Junk Corp, ay lihim na nakipagsabuatan sa Pamilya He. Nagbanta sa buhay mo, para ipagkait si Ginang Jiang. Pinipilit siya, na makipagkita kay Leo. Ano? Si Leo, ay matagal nang may gusto kay Ginang Jiang. Ang pagkikitang ito, nangangamba ako, hindi ito magtatapos ng maayos. Pakiusap, nakikiusap ako. Dahil sa lahat ng tulong na ibinigay sa iyo ni Ginang Jiang. Pakiusap, kailangan mong iligtas siya.
Nagkikita sila sa Century Hotel ng lungsod ng Tanawin, kwarto 803. CJ, aasikasuhin ko ito. Tatay, anong problema? Rini, umuwi ka muna, anak. May isang bagay na kailangan kong asikasuhin. CJ, Ang palitan ng kristal ng lungsod ng Tanawin ay naglantad ng isang walang presyong kristal na nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong. Director Cruz, Ikaw ang may matalinong taktika. na nakaakit sa pamilya He. Mula ngayon, sa Jam Corp, hindi na natin kailangang tiisin ang ugali ni Clara. Basta't si Clara at ang pinuno ng pamilya He. Tapos na ang nangyari. Kapag naaga na niya, ang Jam Corp, bibigyan niya tayong lahat ng dagdag na 5% ng shares. Pagkatapos, pangalawa na lang tayo sa isa, sa pinakatuktok. Totoo. Sa tulong ng pamilya He, ang Giant Corp ay tiyak na magiging nangungunang grupo sa Veridia. Sir, simulan na lang natin. Tungkol sa pakikipagtulungan sa Giant Corporation. Nakahanda na ang lahat ng mga kaugnay na dokumento. Anong nagmamadali? Basta't magpakabait ka at makipagtulungan sa akin ngayon. Kaya kung bayaran ng anumang halaga na gusto ng pamilya Jiang mo mamayang gabi. Nasa kwarto mo na ako. Kaya mag-enjoy ka na lang. Tungkol naman kay Ethan Wu. Dahil naglakas loob siyang galitin ako, sisiguraduhin kong mabuhay siya. Nang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Leo, malinaw naman ang napagkasunduan natin noon. Na kung papayag akong makipagkita sa'yo, pakakawalan mo siya. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa kanya. Pero kung may aksidente siya, sa sarili niya. Malas lang niya iyon. Napakabastos mo. Munting ganda. Maglalakas loob kang manapak sa akin? Halika rito. Bitawan mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi ba't gusto mo? Si Ethan Wu? Hindi ko siya papayagan. Pagkatapos ngayon. Clara, ako lang ang magiging lalaki mo. Hindi, bitawan mo. Walang reserbasyon, walang pasok. Nandito ako para makipagkita. Sino ang hinahanap mo? Makinig ka, ito ang tanging marangyang hotel. Sa lungsod ng Tanawin, anong klaseng tao ba ang pwedeng makita ng isang talunan dito? Umalis ka. Nandito ngayon si Ginoong He, kaya huwag kang pumasok at sirain ang kanyang mod. Nagpa-reserve ako ng kwarto. Sa hotel ninyo, pwede na ba akong pumasok? Nakita mo? Tuloy po, dito po, pasok. Nako, ang ganda ng katawan. Sayang naman sa isang delivery boy. Pero, pagkatapos ng araw na ito, magiging aking babae ka na, bahagi ng pamilya He. Hindi. Pakawalan mo siya. Ginoong Hu. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako makapaniwala na dumating ka talaga. Kaya, anong pakiramdam habang pinapanood mo ang babaeng mahal mo, na inaapi sa harap mo mismo? Kamusta yon? Tara na, sinisira mo ang saya ko. Oh, hindi ka pupunta kahit saan. Security. Pigilan ninyo itong talunan para sa akin. Leo, Dumating ka talaga dito. Ngayon, papapanoorin kita, sa harap ng iyong mga mata, kung paano ang iyong babae, ay magiging aking, maliit na laruan. wala siyang kinalaman dito ngayon. Pakiusap, pakawalan mo na lang siya. Isang walang pera at talunan na tulad mo. Gustong maging bayani? Binayaran ko ang pamilya Jiang, ng $20 milyong. Akala mo kaya mong gawin iyon? Siyempre kaya ko. Ano? Ulitin mo. Isang talunan tulad mo, nang ahas na makipagkompetensya sa akin, para sa kanya? Akala mo hindi kita mapapatay, at makakalusot ako? Leo, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, pakawalan mo siya. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Umalis ka. Mahal. Sa isip mo, mas mababa ba talaga ang halaga ko kaysa sa isang delivery boy? Para sa'yo, ikaw, isang walang pera at talunan. Gustong maging bayani? Gumastos ako ng $20 milyong para sa kanya. Akala mo kaya mong pantayan yon? Tama na. Bigyan mo ako ng isang araw. Ibibigay ko sa iyo ang $20 milyong mo. Sa loob lang ng isang araw. Makakakuha ka ng ganoong kalaking pera? Huwag ka nang mangarap pa. Isang talunan na tulad mo, gustong pakasalan si Clara? Karapat-dapat ka ba? Ang bahay sa tabi ng istasyon ng tren. At ang shares ng iyong pamilyang He. Ibibigay ko lahat iyan sa iyo. Sige. Ikaw ang nagsabi niyan. Bukas, hihintayin kitang sumunod na lumuhod. At ibalik ang bahay at shares. Sa akin. Kasundo.
Ginoong Hu. Paano mo nakuha ang napakaraming pera sa loob lang ng isang araw? Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Ikaw ang kasintahan ko. Siyempre, naisip ko na yan, pero Hindi ito maliit na halaga. Bukod pa riyan, may iniisip ka pang si Rene. huwag kang mag-alala. Bukas, may subasta ng kristal. Kukunin ko ang pinakamahal na kristal. Taon-taon ginaganap ang palitan. At ang pinakamahal na mga kristal at jade ay nagkakahalaga lang ng halos 3 milyong dolyar. Hindi naman iyon sapat. Huwag kang mag-alala. Tingnan natin ang mangyayari bukas. Ginang Jayang, bakit ka pa rin kasama nitong delivery boy? Kasama pa rin siya. Hindi mo naman talaga iniisip na mayaman siya, di ba? Ang negosyo ko ay wala dapat pakialaman ni Director Reyes. Isang delivery boy. Ang lakas ng loob sumagot kay Sir. Nang ganoon, ang reputasyon ng Jiang Corp ay lubusang nasira dahil sa kanya. Ginang Jiang. Sa lungsod ng Tanawin, napakaraming kumpanya ang nag-aagawan para lang sa isang pagkakataon na makipagtulungan sa pamilya He. Ang ating Jiang Corp ay nakakuha ng gintong pagkakataon. Kailangan mo talagang samantalahin ito. Ako ang nagtayo ng Giant Corporation, mula sa wala. At bawat isa sa inyo ay aking itinaas. Paano ninyo ako? Lahat tinalikuran ngayon? Ginang Jayang, ang Giant Corporation ay gumaganda ang takbo ngayon. Kaya nga kailangan natin ang suporta ng pamilya He. Walang kwentang delivery boy. Alam ko na nandito ka. Sir, Sir. Narinig ko na sinusubukan mong kumita ng 20 milyong dolyar dito ngayon. Sa tingin ko nagkakamali ka lang. 20 milyong dolyar. Nabaliw ka na ba? O nasipa ka ba sa ulo? kung gayon, maghihintay lang kami. At makikita namin. Sige, kung gayon, maghihintay ako rito mismo para makita kung paano mo ilalabas ang ganoong kalaking pera mula sa wala. Tara na. Anong problema, Tol-unan? Nahanap mo na ba yung walang presyong hilaw na bato? Sir, delivery boy lang siya. Kung makukuha niya man lang ng kristal mula dyan, edi kahit sino kaya. Ito ba yung hilaw na batong sinasabi mo? Yung mahigit 10 milyon ng halaga? Ano, pangkaraniwang bato lang yan. Ang batong ito. Akin na ito. Sir, ang batong ito ay sinuri na ng mga eksperto. Malaki lang, pero walang tunay na halaga. Bakit mo pa siya papaliwanagan? Kung gusto niyang magbayad, bayaran niya. Ginoong Hu. Sabi ng mga eksperto, walang kwenta yan. Siguro wag na lang nating bilhin. Kailangan kong buksan ito ngayon. Magtiwala ka sa akin. Sir, ang batong ito ay nagkakahalaga ng 100,000 dolyar. Sigurado ka ba? Iswipe mo na lang ang card. 100,000 dolyar. Ethan, mukhang binibili mo ang sarili mong kabaong. Sa tingin ko, bumili lang siya ng bato para magtayo siya ng sarili niyang libingan. Hoy, sir. Sir, narinig ko, nakakuha ka raw ng ilang dekalidad na hilaw na bato. Pwede bang makita namin? Sige. Sige, ngayon ay ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang hitsura ng tunay na pangunawa at kapangyarihan. Ha ha ha. Binabati kita, Ginoong He. Nakakuha ka ng 11 libra ng IC Violet Jaded. Ha ha ha. IC Violet Jaded. Nagkakahalaga ng 1 milyong dolyar. Ganyan talaga ang aming sir. Talagang walang kapantay ang mata mo. Kung ang pamilyang Wu ay makakuha ng IC Violet Jaded sa pagkakataong ito, sa pandaigdigang kumperensya ng palitan, walang duda, ikaw ang magiging kampyon. Hahaha. Ang mata ko ay laging tama. 200,000 dolyar lang ang ginastos ko, at nakakuha ng isang piraso ng IC Violet Jaded na nagkakahalaga ng 1 milyong dolyar. Hindi tulad ng ilang mga tao, na gumastos ng 100,000 dolyar. At hanggang ngayon ay walang ideya kung ano ang makukuha nila. Hey. 100,000 dolyar. Para lang sa walang kwentang batong iyon. Hoy, hulaan nyo. Marahil ay hindi nyo alam ito. Pero sinabi niya, na gagawin niya ang walang kwentang batong ito, na mahigit 10 milyong dolyar para sa kanyang sarili. Sir, naproseso na ang iyong bayad. Kung kailangan mong putulin ito, sabihin mo lang sa akin anumang oras. Salamat. Ethan, bakit hindi mo ito hiwain ngayon din, para makita nating lahat? Kung ano talaga ang tinatawag na walang depektong kristal na ito, magpakita ka naman ng kahanga-hanga. Ha. Leo, huwag kang magpakapalad. Clara, kung hindi niya ako mababayaran ngayon, dapat handa kang magukay ng kanyang libingan. Leo, huwag kang magdiwang ng maaga. Sige, subukan mo. Naghihintay ako. Hiwain mo ito ngayon din. Hindi na ako makapaghintay na makita ito. Putulin mo na. Elenan.
Delivery boy. Kapag walang lumabas pagkatapos putulin, tingnan natin kung paano ka magmamayabang. Diyos ko. Sir, ito ay isang napakabihirang Golden Emperor Crystal. Ito nga ay isang Emperor Crystal. Napakaswerte ko na makita ito ng sarili kong mga mata. Ginoong Hu, naka-jackpot ka ngayon. Imposible yan. Hindi ba't ito lang ay isang walang kwentang bato? Paano posible na maglabas ito ng kristal na napakagandang kalidad? Ito ay isang Emperor Crystal. Talunan ka. Ikaw, paano ka nagkaroon ng ganoong kaswerteng swerte? Ethan, nandaraya ka ba sa kristal? Sa ilang paraan? Yuh! Ginoong Hi, ang auction ng kristal na ito, baguhan talaga ako. Bukod pa riyan, kasama kita sa buong oras bago ito. Kailan ako nagkaroon ng pagkakataon na dayain ito? Ituring mong swerte ka. Pero kahit na nakaputol ka ng Emperor Crystal, ano naman, sa buong lungsod ng Tanawin, walang bibili nito. Bibilhin ko ang kristal na ito. Ganito karami. Sapat na? Saan nanggaling ang walang karapatang ito? Hoy, ang kapal ng mukha. Tumahimik ka. Siya ang Ginoong Sho. Shaw Group, Ginoong Shaw. Ginoong Sho. Sir, nandito na po kayo. Ikaw ba ang nagtabas ng kristal na ito? Kukunin ko ito. Ano ang masasabi mo? Ginoong Hu, siya ang Ginoong Shaw. Siya ang alkalde, ang pinuno ng Shaw Group. Hindi masukat ang kanyang yaman. Naniniwala ako sa pagkatao ni Ginoong Shaw. Ang sagot mo, pinuno ng pamilya He, hindi ba't sinabi mo na walang may gusto nito? Ginoong Sho. Ang Emperor Crystal ay mahalaga, sigurado. Pero hindi ito nagkakahalaga ng ganito karami. Ano ba ang alam mo? Ang walang depektong kristal na ito ay isang bihirang pagkakataon. Kung papayagan ako ni Ginoong Wo na makuha ito, magiging karangalan ko. Nagkamali ako, Ginoong Sho. Dahil napakataas ang pagtingin mo sa akin, bigyan kita ng babala. Bantayan mo ang iyong asawa. Alam ng lahat, si Ginoong Sho, at ang kanyang minamahal na asawa, ang mag-asawang hinahangaan ng lahat sa lungsod ng Tanawin. Isang magandang pagtatagpo. Paano ka nang ahas na tumayo rito, at magsalita ng masama tungkol sa kanilang pagsasama? Anong balak mo? Ginoong Sho. Ang taunang ito ay nang ahas, na hayagang maghasik ng away sa inyo, at sa inyong asawa. Sa tingin ko, dapat, turuan mo siya ng leksyon na hindi niya malilimutan. Tama po, Ginoong Sho. Isa lang siyang delivery boy, isang talunan. Paano siya nang ahas na magsalita sa isang maimpluwensyang tao tulad mo? Kumakalat ka ng kasinungalingan tungkol sa akin. Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Siyempre alam ko. Kung alam mo, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Sa buong lungsod ng Tanawin. Wala pang sino man ang nangahas na kausapin ako ng ganito. Ginoong Sho. Ako na ang bahala sa walang hiyang ito para sa inyo, at itatapon siya. Para lumines ang hangin dito. Security. Oy, Bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Clara. Ano ba ang ginagawa mo? Paano mo nang ahas na ipagtanggol ang walang silbing ito? Nang ahas siya, na hayagang maghasik ng away sa pagitan ni Ginoong Sho at ang kanyang asawa. Ito ay hindi mapapatawad. HMP. Ethan. Wala ka talagang pag-asa. Kahit ang paggalang na ipinakita sa iyo ni Ginoong Sho, hindi mo pa rin kayang tanggapin? Walang hiya, walang pangarap, yan ang inaasahan. Ang totoong problema, hindi mo alam ang lugar mo? Hahaha. Ginoong Shaw, balita mula sa pamilya Shaw, sir. Ginagamit ng asawa niya ang pangalan niya para ilipat ang mga ari-arian ng kumpanya. Lumabas ka. Hayaan mo siyang umalis. Gaya ng inyong hinulaan. Ibigay ang utos. I-freeze agad ang lahat ng ari-arian ng pamilya Sho. Kung wala ang pahintulot ko, walang makakapaglipat ng kahit ano. Opo, sir. Ikaw, walang hiya. Naglakas loob kang tumayo. Ginoong Shaw, ito, Leo. Ang lakas ng loob mo. Gaano kakatapang para saktan ng aking tagapagtaguyod? Tagapagtaguyod? Ginoong Sho. Ang taunang ito, kanina pang inaapi ka. Paano siya naging tagapagtaguyod mo? Bingi ka ba? O nabaliw ka na ba? Hindi mo ba naiintindihan ng simpleng salita? Ginoong Sho. Delivery boy lang siya. Hoy, hoy. Ikaw. Makinig kayong lahat. Kung sino man sa inyo ang manggahays, nabastyusan ulit si Ginoong Wo. Sisiguraduhin kong, kayo'y magwakas ng walang puntod sa lungsod ng Tanawin. Ginoong Shaw. Baka naman mayroon malaking pagkakamali dito. Si Ethan Hu ay isa lamang. Kahit ang mga matatagal ng pinuno ng Jiang Corporation
ay ganito kaliit ang pangunawa, mahirap paniwalaan. Na ang Jiang Corp ay may malaking kinabukasan. Ginoong Wow. Patawarin ninyo ako sa aking naunang kawalang galang. Ang inyong malaking kabutihan sa akin, Ginoong Wow. Ako, si Sean Shaw, ay hindi kailanman makakalimot nito. Hoy! Ginoong Shaw. Kayo, tiyak na nagkamali kayo. Nangangahas ka. Nahamakin si Ginoong Wow ng ganito, magbabayad ka para dito. Hey! Pagkakamali, Ginoong Shaw. Malaking pagkakamali lang ang lahat ito. Si Ginoong Hu ay consultant ng aming Jiang Corporation. Siya at ang aming CEO, si Ginang Jiang, ay tunay na nagmamahalan. Hindi nyo kami ipagkakanulo dahil doon, di ba? Ginang Jiang. Totoo ba ito? Eksakto, Ginoong Shaw. Noon, lahat ay dahil sa bastardong Leon na yon. Niloko niya kami, si Ginang Jiang. At si Ginoong Wow ay tunay na nagmamahalan. Paano namin sila kailanman? Mababa ang tingin? Tama. Lahat ay dahil sa Leon na ito. Siya ang dahilan ng pagkakamaling ito. Lahat ay kasalanan ko. Ginoong Wow. Mula ngayon, nasa ilalim ako ng iyong kumpletong utos. Hindi ako karapat-dapat sa mga tulad mo. Umalis ka. Pinalalayas mo talaga ako, Ethan. Bastardo ka. Ginoong Wow. Ang mga walang hiyang ito. Ano ang plano mo sa kanila? Ginoong Shaw. Matagal na tayong magkakilala ng pamilya. Hindi mo naman kakampihan ng isang dayuhan laban sa akin, di ba? Gawin ang sinabi ni Ginoong Wow. Kung hindi, papanawin ko ang pamilya mong He sa lungsod ng Tanawin. Clara. Ethan. Nagkamali ako. Ako ang may kasalanan sa iyo noon. Hayaan mo na lang akong umalis parang wala lang. Ethan. Clara. Alainan. Ayaw na kitang makita ulit. Umalis ka. Ginoong Shaw. Ginoong Shaw. Ginoong Shaw. Hoy, tingnan mo. Salamat kay Ginoong Hu. Narito tayong lahat ngayon. Bakit hindi tayo magtanghalian ng magkasama para matutunan ko ang iyong patnubay para sa Jiang Corp? Oo. Oh, Narito ako ngayon para kay Ginoong Wow. Tungkol naman sa iyo. Wala akong interes. Ginoong Wow. Naghanda ako para sa iyo ng 5 piraso ng 1,000 taong gulang na ginseng. Ito ay mula sa aming pamilyang Shaw. Inihanda para sa iyo. Isang 5 taong kontrata. Mangyaring tanggapin mo ito. ah, Sige. Heto ang order na inihanda ko para kay Ginoong Wow at Ginang Jiang. Kung sino man sa inyo ang manggahas na makialam, sisiguraduhin kong magdusa kayo ng matindi. Ginoong Shaw. Si Ginoong Hu ay isang konsultant sa Jiang Corp. Paano kami makikialam? Mas mabuti yan. Ginoong Wow, bukas may maliit na pagtitipon ako sa ang club ng mga mayayaman. Magiging karangalan ko kung makapagbigay-pugay kayo sa amin. Ang club ng mga mayayaman ay isang nangungunang club para sa mga tycoon. Sabi nila tanging mga taong ang halaga ay higit sa $100 milyong ang makakapasok. Kung makakapasok lang ako doon kahit minsan, masasabi kong masaya na akong mamatay. Ginoong Wow, kung kayo ay dumalo, magiging tunay na pambihira ang pagtitipong ito. CJ, Ginoong Shaw, hayaan niyong ako ang maghatid sa inyo. Kaya, ano ang sinabi ko sa inyo? Sa akin sa inyong panig, kayo at ang Jiang Corp ay magiging maayos. Wala kayong dapat ipag-alala. Kumusta po, sir? Nagmakaawa ba si Ethan na parang aso na nakaluhod sa harap mo para humingi ng awa? Tumahimik ka. Ang delivery boy na yon ay nakasalamuha si Sean Shaw sa swerte lang. Ngayon, dahil doon, may kapal pa ng mukha para hamanin ako. Sir, pakiusap, huwag po kayong magalit. Paano naman magiging respetado ni Ginoong Shaw? Ang isang tulad ni Ethan, isang walang kwenta. Baka nagpapanggap lang si Ginoong Shaw para lang magpakitang gilas sa harap ng lahat. Tama ka. HMPH. Bakit magkaka-interes si Sean Shaw sa isang tulad ni Ethan? Masyado lang akong nag-isip. Eksakto. Si Ginoong Shaw ay iginagalang lang ang isang maimpluwensyang tao tulad mo dito sa lungsod ng Tanawin. Lene, si Ethan, wala siyang kwenta. Maghanda ka ng pera para sa akin, ngayon din. Si Sean Shaw ay maghahanda ng isang salo-salo sa ang club ng mga mayayaman mamayang gabi. Ako mismo ang makikipag-usap sa kanya. Opo, sir. Basta't matagumpay akong makalapit kay Sean Shaw ngayon. Saka natin makikita kung sino pa ang maglalakas loob na tulungan si Ethan.
Ito siguro ang pinakamaluhong club sa lungsod ng Tanawin. Tumigil ka dyan. Pribadong club ito. Hindi ito lugar para sa mga walang hiyang tulad mo na gumagala-gala. Ikaw, Pinapunta kami ni Ginoong Xiao. parang kilala ka ng Ginoong Xiao, isang talunang nakasuot ng mumurahing damit. Ako si Clara Jayang ng Jayang Corporation. Hindi ka naniniwala? Ikaw mismo ang magtanong sa kanya. Ang sinasabi mong Gen Corporation ay maaaring listed company, pero ang pagpunta mo rito ay hindi nangangahulugang kabilang ka rito. Umalis ka ngayon din. At huwag kang makahadlang sa mga iyi namin. Bingi ka ba? Sabi ko, pinapunta kami ni Ginoong Xiao. Paano naman makikilala ng Ginoong Xiao ang mga tulad ninyo? Sabing umalis ka, kung hindi, ako mismo ang magpapalayas sa inyo. Hi, si Tol unang delivery boy naman pala. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin. Nanarito ka rin para sa pribadong party? Nakatingin ka pa sa akin. Nakalimutan mo na ba noong huli kung paano ka lumuhod at nagmakaawa sa akin? Patay ka. Isang hamak na delivery boy lang. Akala mo makakasali ka sa mataas na lipunan? Akala mo ba talagang nagustuhan ka ni Ginoong Xiao? Kung alam mo ang ikabubuti mo, umalis ka. Pwede na tayong umalis. Pero, kung malaman ito ni Ginoong Xiao, baka hindi kayanin ng pamilya He ang kahinatnan. Nagsasalita ka pa, mga gwardya, palayasin sila. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Clara, HMPH, hindi ko inakala na magwawakas ka sa ganito, ha? Huwag mo siyang hawakan. Ethan, akala mo ba ang pagiging magalang ni Ginoong Xiao ay may kabuluhan? Nagmamagaling ka pa sa akin? HMPH. Clara, dapat mong iwan ang talunang ito ngayon. At lumapit ka sa akin ng kusa, ha? Ethan, kahapon, inilagay mo ako sa kahihiyan sa harap ng publiko. Ngayon, babayaran mo ito ng doble. Leo, pakawalan mo si Ginoong Hu. Clara, hanggang ngayon, siya pa rin ang pinapanigan mo? Yamang ipinipilit mo. Huwag kang magreklamo sa susunod na mangyayari. Ngayon, magsasaya ako, dito mismo, ha? Bitawan mo ako. Nangahas kang humawak sa kanya. Gusto mo bang mamatay? Ethan, kung wala si Ginoong Xiao, wala ka. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Noong nakaraan, nakaligtas ka. Ngayon, panonoorin mo kung paano ang babaeng mahal mo ay mapapasailalim sa akin. Palayain sila. Sino ang may lakas ng loob na itulak ako? Ginoong Xiao, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong saktan ng aking tagapagtaguyod. Nagsasawa ka na ba sa buhay? Ginoong Xiao, itong talunan ay ginamit ang iyong pangalan para makapasok sa club. Sinusubukan ko lang tumulong. Si Ginoong Wu ang iginagalang na panauhin na inimbitahan ko. Bakit pa siya kailangang magpasok ng palihim? Paulit-ulit mong ininsulto si Ginoong Wu. Sa totoo lang, ang iyong pamilya He sa lungsod ng Tanawin ay wala ng dahilan para magpatuloy pa. Ginoong Xiao, nagkamali ako. Ginoong Xiao, kasalanan niya ang lahat. Kasalanan ng talunang ito ang lahat. Ako, Ginoong Wu, Ginang Jiang. Humihingi ako ng paumanhin. Kulang ang aking pagtanggap sa inyo. Paumanhin sa nangyari sa inyo. Leo, wala akong problema sa iyo dati. Pero paulit-ulit mo akong ininsulto. Gusto mo bang mamatay? Ano ba ang ginagawa mo? Huwag mong subukang hawakan ako, o hindi ka palalampasin ng pamilya He. Hanggang ngayon ay nang-iinsulto ka pa rin kay Ginoong Wu? Mga gwardya, ipasa ang utos. Give ng pamilya He, ngayon na. Ginoong Xiao, nagkamali ako. Ginoong Xiao, pakiusap, huwag mong give ng pamilya He. Mahabag ka, iligtas mo ang buhay ko. Ginoong Xiao, mali ang taong pinakikiusapan mo. Ethan Wu, nagkamali ako. Ginoong Wu, Ethan, nagkamali ako. Pakiusap, hayaan mo akong umalis. Umalis ka sa harap ko. Ginoong Wu, sige po kayo. Mauna na po kayo, Ginoong Wu. Ikaw muna. Maupo po kayo, mga ginoo. Ginoong Xiao. Ito pala ang maimpluwensyang tao na pinuntahan mo? Sa tingin ko, mukha siyang ordinaryong trabahador. Ano? Ito si Ginoong Wu. Hindi lang siya ang aking tagapagtaguyod.
kundi pati na rin ang aking iginagalang na panauhin. Tagapagtaguyod mo? Ginoong Sho. Halika, isa ka sa pinakamakapangyarihang, matatandang estadista sa buong Veridia, at itong lalaking ito ang tagapagtaguyod mo? Hindi ko pa narinig. Ang tungkol sa prominenteng pamilyang Wo sa lungsod ng Tanawin. Galing ka ba sa kabisera? Hindi ako galing sa kabisera. Ako ay isang ordinaryong tao lamang mula sa lungsod ng Tanawin. Isang ordinaryong tao? Ginoong Sho, pinaghintay mo kami rito, para sa isang walang kwenta. Sa buong panahong ito, ano? Niloloko mo ba kami? Akala ko, may dadalhin sa amin si Ginoong Sho, na isang maimpluwensyang tao. Talunan lang pala. Mga Ginoo, bantayan ninyo ang inyong tono. Anumang kawalang galang kay Ginoong Wo, ay isang sampal sa aking mukha. Ginoong Sho, ibig mong sabihin, para sa taong ito, lalabanan mo ako? Pakiulit nga po. Ginoong Shao, hindi kami nagkakasundo. Naiintindihan ko. Tingnan ninyo, Ginoong Wo, malalaking tao sa lungsod ng Tanawin ang dalawang iyon. Malalim ang koneksyon nila, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan nila. Ito siguro ang pinuno ng negosyo ng alak ng pamilya Gao. Gordon Gao, tama ba? May isang batch ng alak ang pamilya nyo, na malapit nang magkaproblema. Kalokohan, sa loob ng mga dekada, lahat sa lungsod ng Tanawin, ay alam ang kalidad ng alak ng pamilya ko. May eksperto pa kaming nagbabantay. Paano magkakaroon ng problema? Ginoong Sho, dahil sa respeto ko sa inyo, hindi ako bababa sa kanyang antas. Pero kung magkakalat siya ng chismis tungkol sa pamilya ko, hindi ko siya palalampasin. Ginoong Gao, bakit hindi ka tumawag para magtanong? Kung may sabihin si Ginoong Wo na may problema ka, malamang may problema ka nga. Imposible. Ginoong Sho, nabaliw ka na ba? Nakikinig ka sa isang taluna na tulad niya? Hindi ako baliw. Kung hindi dahil kay Ginoong Wo, na nagbabala sa akin ng maaga, matagal na sana akong bangkarote. Puntahan mo, ang pinakabagong batch ng alak. Paano mo nalaman na may problema sa alak ng pamilya Gao? Hindi ba sinabi ko sa'yo, may kakayahang makita ang hinaharap ako? Akala mo ba tanga kami, HMPH? Akala mo ba Diyos ka? Magsalita ka, Ginoong Gao, tungkol sa batch na ginawa namin kamakailan. Ang batch ng alak na yon, dahil sa kapabayaan ng manggagawa, may ilang problema nga sa kalidad. Pero salamat sa babala mo, Kung hindi, mawawalan kami. ng 10 milyong dolyar sa mga order. Ano? Salamat sa paalala, Ginoong Wo. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari. Sana'y mapatawad mo ako. Ginoong Gao, kaya, pwede na ba akong umupo dito ngayon? Bulag ako noon. Ikaw ang maestro. Ako ang walang hiya. Ginoong Gao, naniniwala ka na sa akin ngayon, di ba? Talagang naniniwala. Ginoong Wo, bilang pagbabayad sa aking pagkakamali, inaalok ko ang 20% ng shares ng pamilya Gao. Ituring mo na lang itong regalo. Pakiusap, tanggapin mo ito. Bilyon-bilyon. Iyon ay daan-daang milyon doon mismo. Ginoong Wo, tungkol sa kanina, sobra ang aking pagkakamali. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. At ang aming pamilya Wei, ay mag-aalok din sa iyo ng 20% ng aming shares. Hala, sandali lang. Hindi ko basta-basta matatanggap yan ng walang kapalit. Kung gayon, pakiusap. Gamitin mo ang iyong kakayahang makita ang hinaharap para sa amin. Tingnan mo ang aming pamilya Wei, at alamin kung anong mga problema ang maaari naming harapin. Well, ang pamilya niyo kamakailan lang, ay pumirma ng deal sa Hilagang Lupain, di ba? Maaari kayong malulong ng malaki dyan. Diyos ko, oo nga, tumanggap nga kami ng order mula sa Hilagang Lupain. At sobrang taas ng mga gastos. Ginoong Wo, pakiusap, tingnan mo ulit. Ano pa kaya ang pwedeng magkamali? Kanselahin mo na lang. Ay, tama, syempre. Kanselahin ang order na yon, ngayon din. Oo, gawin mo. Ginoong Wo, kinansela na namin ang order na iyon. Hoy, Ginoong Wei, bilis, tingnan mo ang balita. May malaking baha sa Hilagang Lupain. Sinasabi mo sa akin. Oh, Ginoong Wo, salamat. Iniligtas mo kami ng 10 milyong dolyar. Mula ngayon, anuman ang kailangan mo, nandito kami para sa'yo. Ang mga pamilyang Gao at Wei ang nangingibabaw na puwersa. Ilang salita lang, naayos mo na. Dito sa lungsod ng Tanawin, ang makahanap ng isang makapangyarihang tao, tulad ni Ginoong Wo, ay tunay na biyaya. Totoo nga, Ginoong Wo, susunod kami sa iyo mula ngayon. Ang mga kaibigan ni Ginoong Shao, ay natural na mga kaibigan ko rin. Maupo po kayo. Hindi ko talaga kayang manood lang, habang kayong dalawa ay nalulugi. Ginoong Wo, taos puso kaming nagpapasalamat sa iyong pagpapahalaga. Upang maipakita ang aming pasasalamat, nagpasya kaming mag-ambag ng magkasama, at magtatag ng isang kumpanya kasama ka, ang Wo Group. Ang tatlong pangunahing pamilya ng Veridia ay magkakasamang namumuhunan para itatag ang Hu Group. Kung gayon, ang Hu Group ay magiging ang pinakaprominenteng kumpanya sa buong Veridia. Ikinararangal ko ang inyong tiwala.
Hindi ko kayo bibigyan. Kung gayon, itaas natin ang ating mga tasa ng tsaa bilang pagbati para kay Ginoong Wow. Bigyan natin ng tamang pagbati si Ginoong Wow. Ito na pala ang bagong kumpanya natin. Ang ganda at sosyal. Ito pa lang ang simula. Naniniwala ako na malapit nang ang Who Group ay mamayani sa buong bansa at maging sa buong mundo. Basta't kasama kita. Iyon na ang kailangan ko. Ha ha ha. Hoy, Aba. Hindi ba yan ang talunan? Ano, iniwan ka na ba ni Ginoong Show at ngayon na Ma'am Alamos ka na? Sabi ko na nga ba, ang tanga-tanga. Paano siya pagtitiwalaan ng mga malalaking tao? Bantayan mo ang tono ng pagsasalita mo. Ginang Jang, dati may pag-aalinlangan ako sa'yo, pero hindi ko inakalang. Makakasama mo ang taong walang silbing ito. Wala kang hiya. anong ginagawa ninyo rito? Narito kami para makipagkita sa CEO ng World Group para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Pero bakit kayo nandito? Kailan pa ako naging dapat na makipag-usap sa inyo tungkol sa pakikipagtulungan? Ha? Sino ka ba? Dahil lang apelyido mo ay WOW. Akala mo pag-aari mo ang WOW Group. Hayaang sabihin ko sa inyo, ang buong WoW Group ay itinatag gamit ng pinagsamang puhunan mula sa 3 higanti ng Veridia. Kung ang aming pamilyang Ye ay makakapag-ugnayan sa WoW Group, hindi magtatagal at kami na ang magiging nangunguna sa buong lungsod ng Tanawin. Sinasabi ko sa inyo, ang Who Group ay hindi makikipagtulungan sa inyo. Ginoong Shaw, may 2 walang hiya sa pasukan ng kumpanya. Kailangan namin kayong lumabas at paalisin sila. Ha ha ha. Tol-una. Anong drama mo? Umalis ka sa harap ko, ngayon din. Huwag mo akong harangan sa paghahanap kay Ginoong Show. Ginoong Show, ano ang nangyayari dito? Itong tol-unan ay nagpapanggap na si Ginoong Wow. Sinusubukan ko lang siyang turuan para sa inyo. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong lapastanganin si Ginoong Wow. Ibig mong sabihin, itong walang silbi ay si Ginoong WOW. Hanggang ngayon, nilalapastangan mo pa rin si Ginoong Wow? Gusto mo bang mamatay? Ginoong Show, dumating kami rito ng espesyal para makipagtulungan sa WoW Group. Narito ang aming kontrata. Nilapastangan mo si Ginoong Wow at gusto mo pang makipagtulungan sa WoW Group? HMPH. Wala ka talagang lugar sa sarili mo. Sa tingin ko, simula ngayon, ang pamilya Ye, mula sa lungsod ng Tanawin, ay mawawala na. Hoy. Ginoong Show, kayo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Lumayo ka sa akin. Lahat ito ay isang malaking pagkakamali. Ginoong Wow, Ginoong Show, ang putang ito ang nanloko sa akin. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Ang pagdating ninyong 2 rito ay nagdudumi ng hangin. Mga gwardya, itapon niyo sila. Iyan, anong ginagawa ninyo? Baby, nagkamali ako. Pakiusap, dahil sa ating panahon bilang mag-asawa, patawarin mo ako. Okay, mahal na mahal kita, Ethan. Umalis ka. Dalhin niyo sila palayo. Ethan. Ginoong Wow, humihingi ako ng paumanhin. Nabigo ako sa aking pagbabantay ngayon. Ngunit maging panatag ka. Simula ngayon, agad kong isasaayos muli ang kumpanya. Elanan. Ethan, walang hiya ka. May suporta ka pala mula sa pamilya Show, ang pamilya Gao, at ang pamilya Wei ng sabay-sabay. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya nabangkarote ang pamilya Hinamin. Hindi kita palalampasin dito, HMP. Maghapon kang nagtatrabaho. Dapat magpahinga ka muna. Tumawag si Rene at sabi niya, uwi muna siya at magluluto. At maghihintay sa pag-uwi natin. Ang kumpanyang ito, kasi simula pa lang, kaya kailangan kong bantayan ng mabuti ang mga bagay-bagay. Kapag natapos ko na ang proyektong ito, uwi na tayo at kakain. CJ, kukunin ko na ang kotse at maghihintay sa entrada. Elred. Clara. Tumawag ng pulis, ang pabrika sa timog na suburb, nasa sa panganib si Clara. Bilisan mo.
Clara. Sa tingin mo, si Ethan, ay may lakas ng loob na pumunta ngayon? O isusuko ang kanyang kumpanya para sa'yo? HMM. Leo, ang kapal ng mukha mong magkidnap sa akin. Gusto mong makulong? Bilangguan. Kapag nasa akin na ang wall group ngayon, hindi na ako kayang abutin ng batas. Sir, narito na siya. Leo, pakawalan mo siya. Nasaan ang gusto ko? Sir, ito ang kontrata ng paglilipat ng group. Tumigil ka dyan. Kung ako sa'yo, hindi ako gagalaw. Kung hindi, baka. Saksakin ko siya. Naibigay ko na sa iyo ang kontrata. Ano pa ang gusto mo? Ang kontratang ito ay karapatan ng pamilya He. Ibinabalik mo lang ang sa amin. Ngayon, wala sa inyong dalawa. Ang lalabas dito ng buhay. Ethan, kalimutan mo na ako. Umalis ka na lang dito. Magsalita ka pa ng isa, at puputulan ko ang dila mo. Puputulan ko ang dila mo. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Tara na. Ingat. Ha 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 ha. Ethan, Ethan, binalaan na kita dati. Kung maglalakas loob kang sumalungat sa akin, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ngayon na ang araw ng pagkamatay mo. Sir, nandito na ang mga pulis. Leo, tapos ka na. At ako naman, papasok sa kulungan. Ethan, tibayan mo. Pupunta tayo sa ospital, ngayon din. Bilis, dalhin si Ginoong Wo sa ospital. Pakasalan mo ako. Ethan, Tara na. Sa ospital.